Ang kwento ay nagsisimula sa isang magical academy, kung saan ang talento sa magic ay tinuturing na mahalaga. Ang ating bida na si Will ay walang kakayahan sa magic, at nagtataka kung may paraan para sa mga walang talentong tulad niya na umasenso sa isang magical academy. Si Will ay madalas na pumupunta sa mga piitan, upang pumatay ng mga halimaw para siya ay lumakas kahit hindi siya marunong gumamit ng magic. Sa kanyang unang araw sa akademya, tinawag si Will sa harap ng kanyang mga kaklase at sinabihan siyang gumawa ng apoy, ngunit si Will ay nanginginig sa takot dahil sa kanyang kakulangan sa magical talent. Samantala, hindi siya nagtagumpay na makagawa ng apoy, at pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase. Naging dismayado ang kanyang propesor na nagngangalang Edward dahil napakaprestihiyoso ng kanilang akademya, at nakakahiya kung paanong hindi nagagamit ni Will ang pinaka-basic na magic. Ito ay naging malinaw sa propesor kung bakit sinasabing si Will ay mahusay lamang pagdating sa pagsusulit, at sinabi niya na wala ng pag-asa si Will. Sa sandaling iyon, ang isang mag-aaral na nagngangalang Sion ay nakagawa ng kahangahangang apoy mula sa kanyang upuan. Pagkatapos, humingi ng tawad si Sion at sinabi niyang tinutulungan lang niya si Will. Pinatay ng propesor ang apoy, at ipinahayag na ito ay isang halimbawa kung paano sa mundong ito ang magic ay walang kapantay. Isiniwalat niya na ang magic ay lakas, at ang mga salamangkero ang kanilang mga bayani. Sa loob ng kanilang akademya, ang talento ng isang mag-aaral sa magic ang siyang nagtatakda ng kanilang mga ranggo. Gayunpaman, ang isang walang talentong mag-aaral na hindi man lang kayang gumamit ng magic, ay walang karapatang mapunta sa isang akademya na nagbibigay ng makapangyarihang mga pantas. Pagkatapos ng kanilang klase, tinutukso ni Sion si Will sa muling pagpunta nito sa piitan, upang pumatay ng mga walang kwentang kalaban at mag-ipon ng mga puntos. Ngunit isang batang babae na nagngangalang Colette ang namagitan, at hindi maunawaan ni Sion kung bakit ipinagtanggol ng isang mahusay na mag-aaral ang isang tulad ni Will na itinuturing na walang halaga. Ipinahayag ni Colette na si Will ang pinakamasipag na manggagawang nakilala niya, at tumanggi siyang hayaan ang sinuman na hamakin ng kanyang kaibigan. Nagulat ang lahat nang marinig ito, pero sinabi ni Sion na mas marami pang kailangan bukod sa sipag at paghihirap para maging isang Magivander. Sinabi niyang si Will ay walang pagkakataon na magtagumpay, at ayaw ni Sion na magsayang ng oras sa isang tao na tingin niya ay walang talento. Sumang-ayon si Sion sa mungkahi ng propesor na dapat nang tumigil si Will sa akademya. Gayunpaman, sumagot si Colette at sinabihan si Sion na umalis na. Nilapitan ni Colette si Will at sinabi niya na may kakaiba sa kanilang propesor. Gayunpaman, inamin ni Will na hindi niya masisisi ang kanilang propesor dahil totoo naman ang sinabi nito. Pagkatapos, maingat na binago ni Will ang usapan, at sinabi kay Colette na habang may isang tulad niya sa kanyang tabi ay wala na siyang pakialam sa iba. Si Colette ay sobrang nahihiya at humingi ng tawad si Will, sabay sabing itinuro sa kanya nung bata pa siya na magbigay ng papuri sa mga babae. Sinabi pa niyang ang pagiging maganda ni Colette ay hindi maipagkakaila, pero lalo lang nahihiya si Colette. Pinaalala ni Colette sa kanyang sarili na siya ay tagapagmana ng isang maharlikang pamilya, at kailangan niyang manatiling mahinahon. Nag-alala siya nang biglang tumahimik si Will, pero sinabi nito na masaya lang siya sa maganda na panahon. Ipinaliwanag ni Colette na ang mga Magivander, ang pinakamalakas na mga salamangkero at ang nagtataguyod sa kanilang kalangitan. Noong unang panahon, nahulog ang mga tao sa kadiliman at hindi nila alam na may isang kalangitan. Ang mundo ay sinakop ng isang bagay na tinatawag na celestial host, ngunit may 5 salamangkero ang dumating at nakipaglaban sa kanila. Pagkatapos ay pinalayas ng mga salamangkero ang mga mananakop, at nilagyan ng harang ang kalangitan na nagpabalik ng kapayapaan sa mundo. Ang titulong Magivander ay ibinibigay lamang sa pinakamalakas na salamangkero, at naipasa ito sa loob ng mahabang panahon. Noong bata pa si Will, isang batang babae na nagngangalang Elf Arya ang nagkwento sa kanya tungkol sa kung ano ang nasa kabila ng langit. Nalaman nila na may magandang sunset na nagpapatingkad sa lahat ng bagay. Naisip niya na kung sila'y magiging Magivander, makikita nila ang paglubog ng araw. Gusto ni Will na makita nila itong magkasama, kaya nanumpa sila na gagawin nila ito. Ngayon, napagtanto ni Will na ito ay isang simpleng pangako lamang, ngunit tinupad ni Elf Arya ang kanilang ipinangako. Siya ay may nakakamanghang talento, at ang naging pinakabatang nakatanggap ng titulong Magivander. Dahil dito ay umalis si Elf Arya papunta sa tuktok ng tore, at iniwan si Will na walang talento. Hindi kayang talikuran ni Will ang kanilang pangako,
kaya't nagsikap siya upang balang araw ay makasama si Elf Arya. Pagkatapos ay pinagalitan si Will ng kanyang propesor na nagngangalang Wertner, dahil sa muling pagpunta sa piitan. Ang pinakamasamang bahagi ay napunta si Will sa ikapitong palapag, at natatakot si Wertner na mawala ng buhay si Will isang araw. Umihingi ng paumanhin si Will at mahinang nagtanong tungkol sa kanyang mga puntos, ngunit lalong nagalit si Wertner. Gayunpaman, tinalo ni Will ang isang kalaban sa piitan, kaya't ginawaran siya ni Wertner ng 2 puntos. Si Will ay naging masaya, at nabigla si Wertner na hindi siya sumuko sa pagiging isang Magevander. Ngunit nagtataka si Will kung ano ang mali tungkol doon, kaya ipinaliwanag ni Wertner ang mga hamon na naghihintay sa kanya. Bago siya makarating sa tore, kailangan niya munang makapunta sa itaas na institusyon. Upang magawa ito, dapat siyang maging bihasa sa 3 kurikulum. Ang mga kurikulum ay binubuo ng pagsusulat, paggawa ng spell at pagsasanay. Kailangan niyang makakuha ng maraming puntos sa 3 ito, ngunit si Will ay hindi marunong gumamit ng magic kaya't hindi siya makakakuha ng puntos sa paggawa ng spell. Gayunpaman, ito ang dahilan kung bakit nakatuon si Will sa pagkolekta ng mga puntos sa pamamagitan ng pagsasanay sa piitan. Sa kasamaang palad, ipinahayag muli ni Wertner kay Will na ang pag-unlad sa pamamagitan ng pagsasanay lamang ay imposible. Si Will ay labis na nalungkot, kaya't pinatibay siya ni Wertner sa pamamagitan ng pagsasabing kalimutan na ang tungkol sa pagiging isang Magevander. Sa halip ay kailangan niyang mag-alala tungkol sa kanyang pagtatapos sa akademya. Nabigo si Will na makakuha ng puntos sa pinakahuling pagsusulit, kaya kailangan niyang makakuha ng 4 na puntos bago matapos ang linggo. 2 araw na lang ang natitira, kaya't nagmamadali si Will na hanapin ang kanyang mga naisulat, upang makahanap ng isang halimaw na nagkakahalaga ng 4 na puntos. Gusto siyang tulungan ni Wertner, ngunit ayaw niyang mapahamak si Will, kaya sinabi niyang kinakausap lang niya ang kanyang sarili, at inihayag niya ang ilang ulat tungkol sa isang halimaw sa ika-6 na palapag ng piitan. Ito ang halimaw na kailangang matalo ni Will, kaya nagpapasalamat siya sa kanyang matulungin na propesor. Sa kasamaang palad, narinig ni Sion ang lahat ng kanilang pag-uusap. Nakaisip siya ng isang masamang plano, at sigurado siyang mapapalayas niya ang walang talentong hindi nababagay sa kanilang akademya. Sa ilang sandali, makikita si Will na nasa ika-6 na palapag ng piitan. Ang halimaw na haharapin ni Will ay tinalo na niya noon, kaya't sabik siyang makuha ang kanyang 4 na puntos. Sinabihan niya ang kanyang kaibigang pusa na huwag matakot, dahil iiwasan niya ang apoy ng halimaw upang hindi sila masunog pareho ng nangyari noon. Sa kabilang banda, makikita na hinahanap ni Sion at ng kanyang mga kasamahan ang halimaw. Gusto nilang mapatay ito bago pa magawa ni Will, upang matanggal siya sa akademya dahil sa kakulangan ng mga puntos. Nag-aalala ang mga kasama ni Sion dahil sila ay nasa ika-6 na palapag ng piitan, ngunit ipinaalam niya sa kanila na isa siya sa mga pinakamahusay na mag-aaral sa kanilang akademya. Si Sion ay may malalim na sama ng loob kay Will kaya't nagagalit siya tuwing nakikita ito. Naniniwala siyang walang karapatan na magsalita si Will tungkol sa Magevander, dahil isa lang itong walang talento at walang kwentang tao. Sa tingin niya ay hindi karapat-dapat si Will na maging mag-aaral sa kanilang akademya. Pagkatapos, nagkaroon ng nakakatakot na pangyayari ng salakayin ng halimaw ang isa sa mga kasamahan ni Sion. Nakakakilabot ang halimaw na ito, habang dumadaloy ang mga dugo mula sa kanyang mga kamao, at ang isang kasamahan ni Sion ay sumisigaw sa takot. Narinig ni Will ang kaguluhan at agad na tumakbo papunta roon, at nag-aalala na may inaatake. Ipinakita ni Will ang kanyang bilis at natagpuan si Sion na nakikipaglaban. Nabigla siya nang matuklasan na ang halimaw ay isang evil sentinel, dahil hindi pa niya ito nakita noon. Ito ay may halagang 10 puntos at itinuturing na labis na mapanganib. Ang nakakatakot na halimaw ay karaniwang naninirahan sa mga mas mababang antas ng piitan, kaya't nagtatanong si Will kung bakit ito naroroon. Habang inaatake ni Sion ang halimaw, nagmakaawa siyang lumayo ito, ngunit walang epekto ang kanyang magic. Napagtanto ni Will na ang Evil Sentinel ay nasa ibang level, at walang pag-asa na manalo si Sion. Habang umaatake si Sion, patuloy na lumalapit ang halimaw, kaya't nagdesisyon si Will na kailangan niyang gumawa ng isang hakbang. Ngunit sa mga sandaling iyon, nagulat si Will at nagtanong sa kanyang sarili kung may tungkulin ba siyang iligtas si Sion. Walang ginawang mabuti sa kanya si Sion kundi ang pahirapan at apihin siya ng paulit-ulit. Puno ng masamang alaala si Will ng pagtrato sa kanya ni Sion, at iniisip niyang maaaring makatarungan ang iwanan si Sion at hayaan siyang mamatay.
Gayunpaman, naalala ni Will ang sinabi sa kanya ni Elf Arya. Ipinahayag niyang mas mabait at mas matapang si Will kumpara sa sinumang nakilala niya, at makikita na siya ang nagbigay kay Will ng salamin. Pumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Will na mali si Elf Arya. Hindi siya mabait o matapang, ang gusto lang niya ay gawin ang lahat ng paraan para magkasama sila. Isinuot ni Will ang kanyang salamin at nagmamadaling tumakbo. Pinigilan niya ang malupit na pag-atake ng halimaw at inihayag na nais niyang maging espada. Pumalik sa akademya, sinabi ni Professor Edward kay Werther na si Sion at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa piitan ng walang pahintulot. Hindi makapaniwala si Werther, at sinabihan siya ni Edward na gamitin ang kanyang ibon upang mahanap si Sion. Ang mga mag-aaral ay nasa panganib, kaya't naghanda si Werther na gumawa ng hakbang at tinanong kung anong palapag sila naruroon. Ipinaliwanag ni Edward na pumunta sila sa ika-6 na palapag, at nagulat si Werther habang ipinahayag niya na kung sila ay nasa ika-6 na palapag ay wala nang dahilan para mag-alala. Sinabihan siya ni Edward kung gaano kadelikado ang ika-6 na palapag, ngunit ipinaliwanag ni Werther na walang dapat ipag-alala dahil naroon si Will. Pumalik sa piitan, ipinakita ni Will ang kanyang malawak na kakayahan sa pakikipaglaban, at itinataboy niya ang halimaw at nagawa niyang putulin ang isa sa mga daliri nito. Galit na galit ang halimaw at sinubukan nitong umatake kay Will, ngunit masyado siyang mabilis. Habang tumatakbo siya sa loob ng piitan, madali niyang naiiwasan ang mga atake at winasak ang mga bato na inihagis sa kanya. Sa kalaunan, nakarating si Will sa likod ng halimaw at napatitig si Sion sa kanyang nakita. Hindi makapaniwala na ito ang parehong Will na kanyang nakilala sa akademya. Habang pinapanood ni Edward ang laban, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita mula kay Will. Pagkatapos, isiniwalat ni Werther na si Will ay isang tunay na malakas. Siya ay may lakas na higit sa karaniwang tao na wala sa isang salamangkero, at isang katawan na kasing tigas ng isang dwarf. Mayroon din siyang pambihirang kakayahan sa pagmamasid, na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang mga estratehiya ng kanyang mga kalaban, matapos lamang itong makita ng isang beses. Ipinakita ito ni Will nang iwasan niya ang atake ng halimaw, at ginamit ang pagkakataong iyon upang putulin ang braso nito. Tinanggap ni Werther na walang kakayahan si Will na gumamit ng magic, ngunit sa mundong puno ng mga salamangkero, si Will ang nag-iisang mandirigma. Kinuha ni Will ang isang malaking espada, at habang nagagalit ang halimaw, naghahanda si Will para sa isang pag-atake. Hindi gumalaw si Sion sa buong oras, dahil sa pagkabigla sa lakas ni Will. Pinakawalan ng halimaw ang isang malakas na atake, ngunit pinigilan lang ito ni Will gamit ang isang espada. Patuloy na ipinaliwanag ni Werther ang lakas ni Will, sa pagsasabing ang paghampas ng espada nito ay higit pang mas malakas kaysa sa isang kidlat. Hinarap ni Will ang matinding atake ng halimaw, na nagdulot ng malaking pinsala at tuluyan niya itong tinalo. Pagkatapos, ipinakita ni Will ang kanyang malasakit kay Sion, ngunit dahil sa sobrang pagkainis ni Sion, kinagat niya ang kanyang bibig na nagdulot ng pagdudugo. Naiinis din si Edward sa kanyang mga nasaksihan, dahil ayaw niyang maniwala na ang isang tao na walang kakayahan ay kayang matalo ang salamangkero. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Will sa akademya at natagpuan si Werther na labis na naguguluhan. Ngunit nagawa ni Will na patayin ang Evil Sentinel, kaya't formal niyang ipinagkaloob kay Will ang 10 puntos. 5 taon na ang nagdaan, makikita kung gaano kalungkot si Will habang ang lahat ay nag-uusap sa kanyang likuran. Wala pa silang nakita na tulad niyang walang kakayahan sa magic, at nagtataka ang lahat kung paano siya nakapasok sa akademya. Iniisip ng lahat na ginamit lang si Will upang pumasok si Elf Arya sa Magical Academy. Matapos maging Magivander ni Elf Arya noong panahong iyon, inaasahan ng mga mag-aaral na si Will ay tatanggalin sa kanilang akademya. Umalis si Will upang makita ang punong guro ng akademya, at nilagyan niya ng isang espada ang kamay ni Will. Pagkatapos, naghanda siya ng isang atake, kaya agad na kumilos si Will. Tinulak niya si Werther upang iligtas, at bago pa man siya bumagsak sa lupa, nagawa ni Will na pigilan ang pag-atake ng punong guro gamit ang kanyang espada. Namangha ang punong guro at si Werther sa kanilang nasaksihan, habang ang punong guro ay natawa na lamang sa ipinamalas na kakayahan ni Will. Matapos ang lahat ng nangyari, laking gulat ni Werther nang ipahayag ng punong guro na papayagan niyang ipagpatuloy ni Will ang pag-aaral sa Magical Academy. Ipinahayag ni Werther na walang kakayahan na gumamit ng magic si Will, ngunit labis na namangha ang punong guro kay Will at sinabi niyang para siyang espada na nagnanais maging isang one. Matapos niya itong marinig, nanatiling hindi masaya si Will.
Nais lamang niyang malaman kung makakaakyat siya sa tore, at kung magiging malakas siya ay makakasama ba niya si Elf Arya. Sinabi ng punong guro kung mananatili siyang matatag at magpapatuloy, posibleng makamit niya ang kanyang layunin. Ngunit pagkatapos niyang umalis, inamin ng punong guro na wala siyang ideya kung paano matatapos ang lahat para kay Will, ang espada na nagnanais maging isang wand. Umalik sa kasalukuyan, tinuturuan ni Wertner ang kanyang mga mag-aaral kung ano ang ibig sabihin ng pag-akyat sa tore. Nangangahulugan ito ng pag-akyat sa mataas na institusyon para maging isa sa mga Magivander. Kailangang kilalanin ng isang mag-aaral ang pinakamataas na sentro ng kaalaman, tulad ng pagtingin mula sa pinakamataas na palapag. May dalawang pangunahing paraan upang makapasok sa pinakamataas na palapag. Ang una ay sa pamamagitan ng paglikha ng bagong uri ng magic, at ikalawa ay ang pagkolekta ng hindi bababa sa 7,200 na puntos. Iilan lamang ang nagtagumpay sa paglikha ng bagong uri ng magic, kaya karamihan sa mga mag-aaral ay umaasa sa pagkolekta ng mga puntos. Samantala, pinagalitan ni Wertner ang lahat ng kanyang mag-aaral dahil hindi man lang sila gumagawa ng paraan para makapagtapos, lalo na para makapasok sa mas mataas na institusyon. Pagkatapos ng klase ay napansin ni Colette kung gaano nalulungkot si Will, habang binanggit niya na pinag-uusapan ng lahat kung gaano kahirap ang klase ng kanilang propesor. Si Wertner ay mahigpit kay Will, ngunit alam ni Will na ito ay dahil siya ay nabigo sa paggawa ng magic. Gayunpaman, tumanggi si Will na panghinaan ng loob, dahil naniniwala siyang ang pagkabigo ay hindi dahilan upang hindi siya magpatuloy. Nagpapasalamat si Will na nagbibigay si Professor Wertner ng karagdagang klase sa kanyang mga mag-aaral, dahil may ilang propesor na tulad ni Professor Edward na walang pakialam. Habang sila ay nag-uusap, biglang narinig nilang pinag-uusapan ng mga kaibigan ni Sion na tinalo niyang mag-isa ang isang Evil Sentinel. Inamin ng mga kaibigan ni Sion na sila ay natatakot sa halimaw, ngunit nang magising sila ay natagpuan nilang napatay na ni Sion ang Evil Sentinel. Iniisip ng lahat na magiging isa si Sion sa 3 pinakamagaling sa akademya, ngunit naiinis si Sion dahil alam niya ang tunay na nangyari. Pagkatapos, nakita ni Sion si Will kaya agad siyang lumapit at galit na inihayag ang kanyang hindi paniniwala. Iniisip niyang si Will ay isang walang talentong tao, pero nagawa nitong lumaban ng maayos. Pinigilan ni Colette ang kanilang alitan, ngunit hindi sinabi ni Will sa kanya ang dahilan. Sa opisina ng punong guro, hinihiling ni Edward na tanggalin si Will sa akademya. Ngunit binanggit ng punong guro na nasa ika-6 at huling taon na si Will, at magiging mahirap kung tatanggalin siya matapos niya itong marating. Nagalit si Edward dahil hindi niya iniisip na kailangan ng akademya ang isang mandirigma at hindi isang salamangkero. Para sa kanya, isang kabaliwan ang magtagumpay sa magic nang hindi ito nagagamit. Sinuri ng punong guro ang mga marka ni Will, at napansin niyang siya ay mahusay sa lahat ng bagay maliban sa magic. Inihayag niyang magkakaroon si Will ng maraming pagpipilian sa labas ng pagiging isang Magivander. Ipinaliwanag din niya na may tungkulin ng akademya na magtulungan upang makagawa ng mga dakilang mag-aaral. Gayunpaman, mas pinatibay nito ang loob ni Edward, kaya't ipinaliwanag niya na ang problema ay ang determinasyon ni Will na maging isang Magivander. Malinaw sa kanila ang katotohanan iyon, kaya't nakita ng punong guro ang kanyang dahilan at nagpasya na kailangan sumailalim si Will sa pagsusuri. Iniutos ni Edward na siya na mismo ang magsagawa ng pagsusuri kay Will, dahil nalaman na niya ang lihim nito. Kung bumagsak si Will sa pagsusulit, ipagkakatiwala ng punong guro kay Edward ang hakbang tungkol sa pagtanggal kay Will. Nagulat si Edward sa kanyang desisyon, at sinabi niya sa punong guro na hindi siya kasing bait kagaya ni Wertner. Hindi nababahala ang punong guro kaya iniwan niya ang pagsusulit kay Edward, at nakaisip ito ng masamang plano habang siya ay umaalis. Makikita na kumpiyansa ang punong guro, at gusto niyang subukan ni Edward upang matuklasan niya ang katotohanan. Naniniwala siya na si Edward ang pinakaangkop para sa ganitong gawain, dahil siya ang nakakaunawa sa mga Magivander, at ito rin ang dahilan kung bakit tinatawag siyang Dark Viper Mage. Samantala, humingi ng paumanhin si Will kay Colette dahil palagi niya itong inaabala, tulad ng pagbukas sa kanyang mahiwagang locker na hindi niya kayang buksan. Hindi ito pinapansin ni Colette, ngunit nakita niyang nakatago ang espada ni Will sa loob ng kanyang locker. Ipinaliwanag ni Will na kailangan niya itong itago, dahil hindi siya binigyan ng pahintulot na magdala ng espada sa kanilang akademya. Pagkatapos, makikita si Will na nagsusulat tungkol sa isa sa kanyang mga paboritong laban.
Inihayag niyang natalo ang mga dwarf mula sa ibang mundo at labis na pinapahirapan. Sila ay ginawang mga alipin at mas malala pa ang pagtrato sa kanila kaysa sa mga elf, at dahil dito ay nagbuo sila ng isang hukbo at naglunsad ng isang digmaan. Pagkatapos ay sinabi ni Colette na huwag magtrabaho ng labis si Will, ngunit ipinaliwanag niya na kung mawalan siya ng kahit isang puntos ay hindi na siya makakapagpatuloy sa mas mataas na institusyon. Wala namang masama sa pagsusulat ni Will, dahil nauunawaan niya kung ano ang nararamdaman ng mga dwarf. Hinarap nila ang pinakamalakas na salamangkero, at patuloy silang nakikipaglaban. Hindi sila sumuko at ang ganitong determinasyon ang pinaniniwalaan ni Will na kailangan upang mapagtagumpayan ang magic. Tinuruan siya ni Werther ng isang kasabihan, at isa ito sa mga dahilan kung bakit dapat gawin ni Will ang kanyang makakaya. Napansin ni Colette na may puting buhok si Will at tumanggi siyang bunutin ito ni Colette. Pagkatapos, ginulo ni Edward ang kanilang pag-uusap at inutusan si Will na sumama sa kanya. Ipinaliwanag ni Edward na hindi niya maaaring pahintulutan si Will na bumagsak sa paggawa ng spell, kaya nagdesisyon siyang bigyan siya ng karagdagang aralin. Nabigla si Will at sinabihan siya ni Edward na dapat magpasalamat. Sinabi ni Edward na siya mismo ang magsusuri sa kakayahan ni Will, ngunit nagulat si Will nang gamitin ni Edward ang isang atake laban sa kanya. Ipinaliwanag ni Edward na ang takdang aralin ni Will ay makagawa ng isang pinsala, at wala nang ibang opsyon kundi gawin ito. Gayunpaman, kung magtagumpay si Will ay bibigyan siya ni Edward ng 5 puntos. Nabigla si Will sa pagkakataong makakuha ng 5 puntos, ngunit ipinaliwanag ni Edward na kung hindi siya magtagumpay ay tatanggalin si Will mula sa akademya. Inihanda ni Edward ang kanyang susunod na atake, at ipinahayag na ang mga walang talento ay hindi dapat pinapayagang mangarap na maging isang Magivander. Pinigyan si Will ng dahilan ni Edward para lumaban, kaya nagpasya siyang simulan at umatake. Sa opisina ng punong guro, isiniwalat niya kay Werther ang kanyang ginawa. Sinabi niya kay Werther na nagsasagawa si Edward ng isang pagsubok at mahigpit na ipinagbabawal ang makialam. Napansin ng punong guro ang pagtatanggol ni Werther kay Will, ngunit kailangan din niyang isaalang-alang ang mga pangangamba ni Edward. Napagpasyahan na niya na si Edward ang maghahatol kung karapat-dapat si Will na subukang maging isang Magivander. Gayunpaman, nahihirapan si Werther na tanggapin ang desisyong ito, dahil si Edward ang pinakamalapit na maging isang Magivander. Natalo si Edward noon, ngunit isa pa rin siyang malakas at dati nang naabot ang tuktok ng tore. Ngayon, ipinamalas niya ang kanyang nakakatakot na kakayahan, at labis na nagulat si Will nang makita niyang nakalikha si Edward ng isang malakas na enerhiya, gamit lamang ang isang mahinang dark magic. Hindi rin nagpapatalo si Will at ipinakita niya ang kanyang bilis, ngunit naharangan ang kanyang atake, at napagtanto ni Will na hindi masisira ang depensa ni Edward. Tinawag niyang mahina si Will dahil tinamaan niya ang isang harang na gawa sa magic, at sinabihan na wala siyang pag-asang manalo. Tumilapon si Will dahil sa isang malakas na pag-atake, at nagulat siya nang makita si Edward na naglabas ng magic kahit hindi gumagamit ng incantation. Makikita na ang kapangyarihan ni Edward ay walang kahinaan sa kanyang opensa at depensa. Hindi maganda ang kalagayan ni Will, dahil napagtanto niyang hindi niya matamaan si Edward. Samantala, ang kanyang alagang pusa na si Kiki ay biglang tumakbo palayo. Inanunsyo ni Edward na 2 magic lamang ang kanyang gagamitin, ang itim na apoy upang sunugin si Will at ang kanyang harang upang pigilan ang mahinang atake nito. Habang inihahanda ni Edward ang susunod niyang pag-atake, nabigla si Will nang makita niyang pinagsasabay nito ang isang magic. Ipinahayag ni Edward na kailangang mawala sa listahan ang walang talento, at agad niyang pinakawalan ang kanyang atake. Sa gitna ng matinding laban, wala nang paraan upang makatakas si Will, kaya tinamaan siya ng mga atake habang ipinapakita ni Edward ang kanyang husay sa magic. Si Will ay nasa masamang kalagayan, at unti-unti niyang napagtanto na hindi niya kayang talunin si Edward. Nagulat siyang makita kung ano ang kayang gawin ng isang malakas na salamangkero, at naisip niyang sana ay dala niya ang kanyang espada. Samantala, nag-aalala si Colette kay Will matapos marinig na magkakaroon siya ng mga karagdagang aralin. Natatakot siya sa kanyang mga naiisip, ngunit nagulat siya nang makita ang paboritong pusa ni Will. Si Kiki ay sugatan at patuloy niyang sinusubukan na buksan ang locker ni Will. Napagtanto ni Colette na may nangyaring masama kay Will dahil sa mga sugat ni Kiki at agad niyang binuksan ang locker nito.
Pumalik sa labanan, sinabi ni Edward na kung hindi kayang harapin ni Will ang isang katulad niya ay wala siyang pag-asa na maging isang Magivander. Pagkatapos, binanggit ni Edward ang digmaan ng mga dwarf at ang bigla nilang pag-aalsa gamit ang puwersa ng 10,000 hukbo. Tinanong ni Edward si Will kung alam nito kung ilang salamangkero ang kinakailangan upang tapusin ang labanan. Sinusubukan na bumangon ni Will, ngunit pinigilan siya ni Edward at ibinunyag na tanging isang salamangkero lamang. Sa isang atake ng isang salamangkero, kaya niyang ubusin ang 10,000 hukbo. Nagmatigas si Edward at ipinahayag ang kalakaran ng mundo, na walang espada ang makakatalo sa isang wand. Gusto niyang iwan ni Will ang kanyang mga pangarap, ngunit tumanggi si Will at sinabi na nais niyang maging isang Magivander. Tinulak siya ni Edward at nagtanong kung ano ang nagpapalakas kay Will upang lumaban. Tumayo si Will at inihayag na nais niyang makasama ang taong kanyang minamahal. Nabigla si Edward sa sagot ni Will, at sinabi ni Will na nais niyang tuparin ang pangako niya kay Elf Arya. Naiinis si Edward at ayaw niyang maniwala na ang pagmamahal ang naghikayat kay Will upang marating ang tuktok ng tore. Nauunawaan ni Will na isa itong kabaliwan para kay Edward, ngunit gusto niyang makita ang paglubog ng araw na kasama si Elf Arya kahit mahirap ang kanyang landas na tatahakin. Pagkatapos ay dumating si Colette sa tamang oras, at ibinigay niya kay Will ang kanyang espada. Nagpasalamat si Will sa kanya at naghanda para sa isang tunay na laban. Tinawag siyang isang pasaway ni Edward at sinabing hindi siya mananalo gamit ang espada. Pinakawalan ni Edward ang isang atake, at nagulat siya nang madaling hiwain ni Will ang kanyang magic. Makikita na gumagamit si Will ng isang kakaibang espada, ngunit hindi yun pinansin ni Edward at agad siyang naglunsad ng panibagong atake. Iniisip ni Will kung gaano siya kinakabahan, dahil alam niyang muling magpapakawala si Edward ng isang nakakatakot na pag-atake. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan, habang sinasabi niyang si Edward ay isang hadlang sa kanyang pagiging Magivander. Gustong tumakas ni Will sa gitna ng kanilang laban, ngunit alam niyang ito ang tanging paraan upang maabot niya ang kanyang mga pangarap. Habang pinakawala ni Edward ang sunod-sunod na mga atake, idineklara niyang tapos na ang kanilang laban at tinawag ni Colette si Will. Iniiwasan ni Will ang mga atake habang iniisip niya ang alamat tungkol sa digmaan ng mga dwarf. Isang matapang na general ng mga dwarf ang patuloy na lumalaban kahit naubos na ang lahat ng kanyang kasamahan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagawa niyang makatama ng isang suntok. Matapos ang kanilang labanan, bilang pagkilala sa kanyang katapangan, kinilala ng mga salamangkero ang mga dwarf. Pagkatapos, biglang hinagis ni Will ang isang bato kay Edward at ito ay kumalat sa lahat ng direksyon. Tumalon si Will sa kanyang itaas, at sinabi niya na ang alamat ng mga dwarf ay isang halimbawa na ang espada ay kapantay ng wand. Ginamit niya ang kisame upang matulak ang kanyang sarili, at diretso niyang hinati ang harang ni Edward sa kanyang pag-atake. Natapos ang kanilang matinding labanan habang nakatutok ang kanilang sandata sa isa't isa, at laking gulat ni Edward nang mapansin niya na nasugatan siya ni Will. Umalis si Edward at ipinahayag na ginawaran si Will ng 5 puntos, at mabilis na tumakbo si Colette upang tingnan kung ayos lang si Will. Lubos namang humanga ang punong guro sa kanya, at sinabi ni Wertner na sinadya ni Will na sumugod sa mga atake ni Edward. Inihayag rin ng punong guro na ginamit ni Will ang isang atake upang masira ang harang ni Edward, at nagawa ni Will na gamitin ang isang kapangyarihang may kakayahang matalo ang magic. Sa isang pagbabalik-tanaw, makikita si Will habang tinatanggap ang isang salamin mula kay Elf Arya. Sinabi ni Elf Arya ang kanyang huling pamamaalam, at ipinahayag ni Will na makakaabot din siya sa itaas ng tore. Ipinangako niyang pupuntahan ito anuman ang pagsubok ang dumating sa kanila, at sabay nilang makikita ang paglubog ng araw. Nagulat si Elf Arya sa kanyang mga sinabi, at nangako siyang maghihintay para kay Will gaano man ito katagal. Pinanood ni Wertner ang lahat ng nangyari, at sinabi sa kanya ni Will na ito na ang huling beses na iiyak siya tulad ng isang talunan. Pumalik sa kasalukuyan, inilarawan ni Will ang sarili niya bilang isang walang talento, na umaasa lamang sa mga libro at mahusay lamang sa pagsusulat. Kahit si Will ay isang mag-aaral, siya ay masipag sa lahat ng bagay. Muntik na siyang bumagsak pero ipinakita niya ang kanyang bilis, at madali niyang nakuha ang kanyang mga dyaryo. Makikita si Elf Arya na nasa balita, dahil sa kanyang mga tagumpay na patunay ng kanyang kahusayan. Sa katunayan, siya ang unang tao na nakalikha ng 12 bagong uri ng magic.
Dahil dito ay pinagmamalaki siya ni Will, at nangangako na lalo pang pagbubutihin. Nagulat siya nang mabasa niyang nagpadala si Elf Arya ng isang utos, at nagmamadali siyang pumunta sa kanyang kaibigan na nagngangalang Rusty. Nakiusap siya kay Rusty na gumawa ng mga mahiwagang bagay, at kaagad na naghanda si Will habang ipinaliwanag ang lahat kay Rusty. Kinakailangan nilang mangolekta ng mga mahiwagang kristal sa mga halimaw, dahil ito ay kailangan ni Elf Arya at ang mga mag-aaral na tumulong ay bibigyan ng gantimpala. Makikita ito sa ika-4 na palapag ng piitan, kaya humingi si Will ng ilang mga mahiwagang gamit kay Rusty. Si Rusty ay isang mabuting kaibigan, at ipinaliwanag niya na napaganda niya ang isang mahiwagang kagamitan. Ibinigay niya ito kay Will na agad namang nagpasalamat sa kanyang kabutihan. Gayunpaman, palaging nag-aalala si Rusty kay Will, kaya sinisigurado niyang nakakakain ito at sinabihan siyang alagaan ang kanyang sarili. Pagdating ni Will sa ika-4 na palapag ng piitan, nakita niya ang maraming mag-aaral gaya ng kanyang inaasahan, dahil napakahalaga ng utos mula kay Elf Arya. Sabik niyang sinabi kay Kiki na oras na para simulan ang kanilang trabaho, ngunit bigla siyang nagulat nang yumanig ang lupa. Si Sion ang sanhi ng pagyanig habang nakatuon siya sa pagpatay ng ilang halimaw, at ikinatuwa naman ito ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Sion sa pagpatay sa mahihinang kalaban, dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakakalimutan kung gaano kalakas si Will. Lubos na humanga si Will kay Sion, at napagtanto niyang kailangan na niyang magmadali dahil wala ng mga halimaw na natitira para sa kanya. Masyado ng maraming tao ang lugar na kanyang napuntahan, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumunta sa mas malalim na bahagi ng piitan. Habang naglalakad si Will, nakita niya ang isang batang babae na nasa panganib, kaya agad niya itong tinulungan. Natigilan ang batang babae nang mapansin niyang hindi gumagamit ng magic si Will, ngunit madali nitong pinatay ang mga halimaw gamit lamang ang espada. Nagpasalamat ang batang babae sa kanya at ipinakilala ang sarili bilang si Iris. Pumalik sa kanilang akademya, ipinaliwanag ni Wertner na ang paglikha ng bagong magic ay isang napakalaking tagumpay. Sino man ang magtagumpay na makagawa ay garantisadong makakaakyat sa itaas ng tore, at karaniwang ipinangalan ng isang magic sa mag-aaral na lumikha nito. Kung makakalikha ng bagong uri ng magic ang isang mag-aaral, maitatala ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Isang mag-aaral ang nagtanong kung si Elf Arya ay talagang mahusay, at ibinunyag ni Wertner na may natatangi itong kakayahan. Ipinaliwanag niya na ang paglikha ng 12 uri ng magic ay isang pambihirang kasanayan, kaya kinikilala siya bilang isa sa pinakadakilang salamangkero. Hindi makapaniwala si Colette na si Elf Arya ang nakakabatang kaibigan ni Will, at inihayag niyang nagkagulo ang akademya matapos maglabas ng utos si Elf Arya. Tinutukso si Colette ng kanyang kaibigan, sinasabing halatang nagseselos siya at dapat niyang bantayan si Will upang hindi ito makuha ni Elf Arya. Itinanggi ito ni Colette, ngunit dahil sa kanilang kaguluhan ay pinagsabihan sila ni Wertner. Pagkatapos, nag-aalala si Colette tungkol kay Will, at tinatanong ang kanyang sarili kung muli itong pumunta sa piitan dahil kay Elf Arya. Samantala, makikita si Will na kasama si Iris, at napansin niyang kilala siya nito bilang ang walang talento na mag-aaral. Nagtataka siya kung bakit wala itong pangmamaliit sa kanya, ngunit sinabi ni Iris na hindi niya kayang hamakin ang taong nagligtas sa kanyang buhay. Napagtanto niyang hindi gumagamit ng magic si Will, pero hinahangaan niya ang mga taong may sariling lakas at kakayahan. Napansin ni Will na si Iris ay isang mabuting tao, at sinabi ni Iris na nais niyang maging isang Magavander, isa sa mga taong may kakayahang ipagtanggol ang kalangitan. Ipinaliwanag ni Will na walang nakakaalam sa tunay na kalangitan, at hanggang ngayon ay nababalot pa rin ang mundo ng mahiwagang enerhiya ng mga Magavander, ang lumikha ng isang pekeng kalangitan at isang makapangyarihang harang. Sinasabi sa alamat na kapag nasira ang harang, muling mapapahamak ang mundo sa kadiliman at magsisimula ang isang malaking sakuna. Naniniwala ang mga mag-aaral na ang pagsunod nila sa mga utos, natutulungan nilang suportahan ang kalangitan. Pagkatapos, biglang ibinunyag ni Iris na matagal na niyang nakilala si Elf Arya. Noong panahong iyon, mag-isa siyang naglalakbay sa isang piitan at muntik nang mapahamak. Katulad ito ng nangyari noong unang pagkikita nila ni Will, kaya iniisip ni Will na madalas talaga siyang napapahamak. Ipinahayag ni Iris kung paano siya napapaligiran ng mga halimaw, at kung paano bumalik sa isip niya ang lahat ng alaala ng kanyang buhay. Sa isang iglap ay biglang lumitaw si Elf Arya sa kanyang harapan matapos gawing yelo ang lahat ng halimaw.
Isa itong napakagandang alaala para kay Iris, at ipinangako niyang gagawin ang lahat para kay Elf Arya. Kaya iyon ang dahilan kung bakit siya ngayon ay nasa piitan, ngunit nangangamba siya na naubos na ng ibang mag-aaral ang lahat ng mga halimaw. Hindi siya makahanap ng kahit isang halimaw, ngunit napansin niya na may ginagawa si Will. Ipinaliwanag ni Will na tuwing gumagalaw ang mga Frostwalker, nag-iiwan sila ng maliliit na piraso ng mga yelo. Ngunit napansin niya na ang mga nakikita niya ngayon ay higit sa doble ang laki kumpara sa karaniwan. Dahil dito ay sigurado siyang may isang napakalakas na Frostwalker sa kanilang unahan. Nagulat si Iris sa kakayahan ni Will na matukoy ang ganitong mga detalye nang hindi gumagamit ng magic. Ipinaliwanag ni Will na bagamat mahalaga ang magic ay hindi ito perpekto. May sapat siyang kaalaman at karanasan, at naniniwala siyang ang karanasan ay maaaring punan ang anumang kakulangan. Naghanda si Will para sa isang laban, at nagulat si Iris nang lumitaw ang isang napakalaking halimaw. Ginamit ni Will ang kanyang pambihirang bilis upang iligtas siya mula sa pag-atake nito. Natakot si Iris nang mapansin niyang hindi ito isang karaniwang Frostwalker, kundi isang mas malakas at mas malaking halimaw. Tulad ng inaasahan ni Will, napakalakas ng halimaw na ito. Ipinakita nito ang nakakatakot na kapangyarihan sa pamamagitan ng isang napakalakas na atake. Ito ang pinakamalakas na anyo ng Frostwalker at nagkakahalaga ng 6 na puntos. Bukod pa rito ay isa itong natatanging halimaw na matatagpuan lamang sa ika-4 na palapag ng piitan. Kailangang maiwasan ni Will ang mga atake ng halimaw, dahil kayang gawing yelo ang lahat ng matamaan nito. Sinabihan niya si Iris na manatili sa kanyang likod, ngunit nag-aalala ito at ipinaliwanag na hindi epektibo ang pisikal na pag-atake laban sa malakas na halimaw. Kahit anong sumagi sa katawan nito ay agad nagiging yelo, kaya malaking pagkakamali ang lumaban ng malapitan. Ang tanging paraan upang talunin ito ay sa pamamagitan ng malayong atake, kaya pinakiusapan ni Iris si Will na huwag nang lumaban. Ngunit buong kumpiyansang sinagot ni Will na huwag mag-alala, at ipinaliwanag niya na marami na siyang nakalaban na halimaw na katulad nito noon. Kinuha ni Will ang mahiwagang kagamitang ginawa ng kanyang kaibigan, at agad siyang tumalon sa itaas. Iniiwasan niya ang mga atake ng halimaw habang mabilis na kumikilos sa loob ng piitan. Nawalan ng kontrol ang halimaw at nagsimulang umatake sa lahat ng direksyon, kaya napilitan si Iris na magtago. Nang makuha niya ang tamang posisyon, inihagis ni Will ang kanyang mahiwagang kagamitan patungo sa halimaw. Tumama ang mga ito sa katawan ng halimaw, na may nakakabit na mga tali. Sinubukan na umatake ng halimaw, ngunit wala itong nagawa dahil patuloy na tumatakbo si Will. Sa pamamagitan ng kanyang bilis, inikutan niya ang halimaw gamit ang isang tali. Patuloy pa rin siyang inaatake ng halimaw, ngunit natapos na ni Will ang kanyang paghahanda. Nalaman ni Will na ang halimaw na ito ay mahina sa matinding apoy at malakas na pagsabog. Ipinamalas ng halimaw ang pinakamalakas nitong atake, upang gawing yelo ang lahat sa kanyang paligid, at unti-unti nitong ginagawang yelo si Will. Ngunit huli na ang lahat dahil natapos na ni Will ang kanyang mga paghahanda. Ginamit niya ang isang kagamitan na nasa kanyang kamay upang lumikha ng isang apoy. Kumalat ang apoy sa paligid ng halimaw, na nagdulot ng malakas na pagsabog ng mga mahiwagang kagamitan. Sa tindi ng pagsabog ay muntik nang walang natira sa katawan ng malaking halimaw. Pinuri ni Will si Rusty sa paggawa ng napakahusay na mahiwagang kagamitan, at balak niya itong pasalamatan sa ibang pagkakataon. Namangha si Iris sa kanya, ngunit agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at naging mas seryoso. Kilala si Will bilang isang taong walang talento, kaya't hindi makatuwiran sa kanya ang kanyang nasaksihan. Malayo si Will sa mga kumakalat na balita tungkol sa kanya, kaya naisip niyang kailangan niyang sabihin ito sa isang tiyak na tao. Biglang sinabi ni Will na sapat na ang kanilang mahiwagang kristal, kaya bumalik si Iris sa kanyang dating ugali at sumang-ayon na lumabas na ng piitan. Habang naglalakad ay ipinakita ni Iris ang kanyang totoong pagkatao, at labis na namangha kay Will sa kanyang kakayahan para matugunan ang kanyang kakulangan sa magic. Bukod pa rito ay napagtanto niyang may matalas din itong pakiramdam, na nahasa sa pamamagitan ng kanyang karanasan. Naisip ni Iris na kahit si Will ay hindi isang salamangkero, isa naman itong malakas na mandirigma. Sa kanyang pagpasok sa isang pintuan, nagulat siya dahil nakaharap niya ang mga Magivander. Nagtitipon sila upang talakayin kung paano makakuha ng maraming mahuhusay na mag-aaral sa itinakdang araw, dahil hindi nila maaaring hayaang mangyari ang nakasulat sa nakaraan. Si Iris ay kilala bilang ang tagapangalaga,
at tinanong siya nila kung may natuklasan na anumang kapaki-pakinabang. Ibinunyag ni Iris na may nakita siyang isang kawili-wiling kandidato, isang mandirigmang walang talento na nagngangalang Will, at ngayon ay kanyang inirerekomenda para sa isang posisyon sa Tore. May ilang mga Magevander na nag-iisip na ito ay masamang ideya, pero ang may puting buhok na lalaking nagngangalang Zeo ay naniniwala na ito ay nakakalibang. Iniisip ng ilan na mas mahina si Will kumpara sa ibang mga mag-aaral, pero sinabi ni Zeo na tatanggapin niya ang sinuman hanggat kapaki-pakinabang. Nagalit si Eleanor at tinawag siyang barbarian, ngunit pinigilan siya ng isang lalaking nagngangalang Carriot na makipagtalo. Ipinahayag niya na paparating na ang Grand Magic Festival, kaya maaari nilang hintayin ang mga resulta bago magdesisyon tungkol kay Will. Sumang-ayon ang mga Magevander na matuklasan ang mga mahuhusay na mag-aaral sa panahon ng festival, at nagsimula na silang umalis. Naiwan si Elf Arya at muling nangako na maghihintay siya kay Will. Makalipas ang ilang oras, isinagawa ang pagsusulit kung saan kailangan ng 7,000 puntos ang isang mag-aaral para makapasok sa mataas na institusyon, at ito rin ang isang kondisyon para maging isang Magevander. Nakipaglaban ang mga mag-aaral sa ilang mga golem, at ipinakita ni Colette ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Ipinakita rin ni Sion ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagtalo sa isang golem, at inanunsyo na pareho silang pumasa sa pagsusulit. Ngayon ay mayroon ng 7,300 puntos si Colette at 9,800 puntos naman si Sion. Nakipaglaban din si Will sa isang golem, ngunit pinagtawanan siya dahil sinubukan niyang suntukin ito sa halip na gumamit ng magic. Nag-ambala si Will dahil sa ibang mga mag-aaral at kalaunan ay natalo siya. Dahil dito ay mas lumala ang panlalait sa kanya, at pinag-uusapan ng mga mag-aaral ang kanyang kahinaang gumamit ng magic at ang pagkatalo sa isang golem. Pagkatapos, may dalawang mag-aaral na nagpakitang gilas sa kanilang mga kakayahan. Ang babae ay nagngangalang Lihana, at ang lalaki ay nagngangalang Wigno. Napakahusay ng kanilang magic at madali nilang natalo ang isang golem. Pareho silang pumasa sa pagsusulit, at ngayon ay may kabuuang 10,020 na puntos bawat isa. Gayunpaman, may isa pang lalaki na lumapit at naglabas ng ice magic upang gamitin ang mga yelong kristal sa maraming golem. Nagiging mga yelong bulaklak ang kanyang mga atake, at madali niyang tinalo ang maraming golem. Ang pangalan ng lalaking ito ay Julius, at namangha ang ibang mga mag-aaral nang makita nilang tinalo din niya ang kanilang mga golem. Si Julius ay nagtagumpay sa pagsusulit tulad ng ibang mahuhusay na mag-aaral, at mayroon na siyang 10,050 puntos. Ipinahayag ni Julius ang kanyang kompetisyon laban sa ibang nangungunang mag-aaral, at ginamit nila ang kanilang mga kakayahan upang sirain ang kanyang yelong bulaklak bilang pagtanggap sa kanyang hamon. Lahat ng mag-aaral ay namangha sa kanilang tatlo, dahil sigurado silang makakapasok sa mataas na institusyon, sapagkat sila lamang ang mayroong higit sa 10,000 puntos. Ginagamit ang puntos upang sukatin ang potensyal ng isang mag-aaral, ngunit kulang si Will sa kinakailangang bilang upang makapagtapos at para makapasok sa mataas na institusyon. Huling taon na ni Will sa akademya, ngunit mayroon lamang siyang 5,500 puntos. Pinagalitan siya ni Julius at sinabihan na huwag nang magpakita sa kanya kailanman. Samantala, labis na pinupuri ng kanyang mga kaibigan si Julius at kumbinsido silang makukuha siya sa darating na Grand Magic Festival. Narinig ni Will ang kanilang pinag-uusapan, at hindi siya makapaniwala na oras na naman para sa festival. Pagkatapos, sinabi ni Colette kay Will na ang kanyang tanging paraan ay ang mapansin sa Grand Magic Festival. Hindi kasi makatotohanan na makakapunta si Will sa mataas na institusyon sa pagsusulat lamang. Mas mababa pa siya sa kinakailangang 7,000 puntos, ngunit may pag-asa pa rin siyang mapansin at makapunta sa Tore. Si Will ay sumang-ayon, ngunit hindi lamang siya ang mayroong ganitong layunin. Lahat ng mag-aaral ay nagnanais na baguhin ang kanilang kapalaran, at gagawin nila ang lahat para sa Grand Magic Festival. Ang Grand Magic Festival ay ginaganap tuwing 2 taon, at maraming kompetisyon ang isasagawa at bababa ang mga dakilang salamangkero mula sa Tore bilang mga scout. Ito ay isang paligsahan sa pagitan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang mga grupo ng Tore. Naniniwala si Colette na kung may isang grupo na pumili kay Will, tiyak na matatanggap siya bilang miyembro ng Tore. Ngunit alam ni Will na bihira itong mangyari, maliban na lang kung magpapakita siya ng magic na kayang manalo laban sa isang dakilang salamangkero. Ipinaliwanag ni Colette na may mga tinatawag na tagapangalaga, na lumilitaw upang kunin ang isang mag-aaral na may natatanging talento at dinadala sila sa Tore.
Narinig na ni Will ang tungkol sa kanila, ngunit sinabi niya na sila ay isa lamang sa 7 lihim ng akademya. Hindi iniisip ni Will na dapat siyang mapansin sa Grand Magic Festival, kaya balak niya lamang tumulong sa mga gawain. Sa tingin ni Colette, ito na ang kanyang pagkakataon upang baguhin ang pananaw ng mga tao tungkol sa kanya. Ngunit sinabi ni Will na hindi nila nagustuhan ang paraan ng kanyang pakikipaglaban 2 taon na ang nakalipas. Ang festival na ito ang itinuturing na pinakamasama sa kasaysayan, at sinabi ni Will na naging tanyag siya sa maling dahilan. Makikita sa labas na nagsasanay ang mga mag-aaral ng kanilang magic, at nagsimula ng maramdaman na malapit na talaga ang festival. Sa kabutihang palad para kay Will, darating ang mga scout mula sa ibang mga kabisera, kaya kahit hindi siya makapunta sa tore ay may iba pang landas na maaari niyang tahakin. Ang festival ay isang magandang pagkakataon para sa mga mag-aaral na ipakita ang kanilang kakayahan. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Colette na lumahok si Will, ngunit binanggit niya na hindi siya marunong gumamit ng magic. Bigla namang napansin ni Colette na may harang na inilagay sa isang kalapit na locker. Sigurado siyang kaya niyang sirain ang makapangyarihang sumpa, ngunit ginamit niya si Kiki upang tahimik itong alisin. Pinuksan nila ang locker at natuklasan ang isang nakatagong hagdan. Pumasok sila at doon nila nakita ang ilang mag-aaral na nagsusugal kung sino ang mananalo sa festival. Ito ay isang iligal na sugal, at ang mga mag-aaral ay naglalagay ng kanilang pusta sa mga ibang kalahok. Nagulat si Will nang makita si Sion doon, at mabilis na pinigilan ni Colette si Sion na magsimula ng gulo. Pinalaan niya itong huwag gumamit ng karahasan, habang nagtataka si Will kung ano ang ginagawa ni Sion. Hindi sumagot si Sion, ngunit sinabi ng kanyang mga kaibigan na naroon sila upang suriin ang mga pusta ng bawat mag-aaral, dahil may mga balitang may malaking agwat sa pagitan ni Sion at ng mga ibang kalahok. Galit na sinermonan ni Sion ang kanyang mga kaibigan, habang kinukutya naman siya ni Colette dahil sa kanyang pag-aalala tungkol sa mga ibang kalahok. Agad itong itinanggi ni Sion at iginiit na ang kakulangan niya sa puntos ay dahil lamang sa mga pagsusulit. Sigurado si Sion na kasing lakas lang niya ang ibang mga mag-aaral, pero naalala niyang hindi niya kailangang magpaliwanag kay Will. Kinabukasan ay inalok ni Colette si Will na samahan siya sa piitan, ngunit sinabi ni Will na pupunta siya sa tavern upang magtrabaho. Ang tavern na kanyang binanggit ay nasa labas ng kabisera, puno ito ng mga dwarf at nagtatrabaho si Will bilang waiter. Kinausap ni Will ang lalaking madalas niyang makita tuwing naghahatid siya ng mga dyaryo, at hindi makapaniwala ang lalaki kung gaano kasipag si Will. Ipinapamahagi ni Will ang mga dyaryo tuwing madaling araw, pagkatapos ay pumapasok sa akademya, at nagsisilbi sa tavern sa gabi. Ipinaliwanag niya na walang nagpapaaral sa kanya, kaya kailangan niyang magtrabaho ng gusto upang mabayaran ang kanyang matrikula. Sa tingin ng matandang lalaki, maaaring magbago ang lahat para kay Will sa darating na festival, ngunit sinabi ni Will na hindi siya maaaring lumahok. Pagkatapos, pinagalitan siya ng kanyang amo at sinabing mas masipag si Rusty kaysa sa kanya. Humingi ng paumanhin si Will dahil kinailangan niyang humingi ng tulong para sa kanyang trabaho. Ngunit hindi ito pinansin ni Rusty, at masaya siya sa kanyang trabaho nang hindi gumagamit ng magic. Isa sa mga waiter ang biglang umalis, kaya tinutulungan niya si Will sa kanyang mga trabaho. Lalong naging masaya ang tavern, at ipinakita ng mga dwarf kung gaano kabuti na makisama si Will sa kanila. Nagtanong si Rusty kung bakit hindi na lang humingi si Will ng mas magandang trabaho kay Wertner. Ipinaliwanag ni Will na nagdudulot na siya ng malaking abala kay Wertner, at hindi niya alintana ang pagtatrabaho kasama ang mga dwarf. Inihayag niyang malakas ang loob ng mga dwarf, at lubos niyang iginagalang sila dahil tinanggap siya ng buong puso. Biglang nahulog ni Will ang isang kutsara, at habang kinukuha niya ito ay pumasok si Julius sa tavern. Minaliit ni Julius ang loob ng tavern at pinagtawanan si Will dahil nagtatrabaho siya roon. Inihayag niya na ang trabahong ito ay bagay kay Will, sapagkat nararapat lamang sa isang walang talento ang maglingkod sa mga dwarf. Nagalit ang matandang lalaki, at naisip ni Julius kung ano ang ibig sabihin ng tingin nito sa kanya. Sinabi ni Julius na sila ay isang mababang uri ng lahi na nagmula sa ibang mundo. Sinabihan niya ang mga dwarf na alamin ang kanilang lugar bago siya naupo. Matagal nang winasak ng celestial host ang mundo ng mga dwarf, kaya napilitan silang tumakas patungo sa mundong ito. Nagpatuloy si Julius sa panlalait sa tavern, at inutusan silang maglingkod sa kanya. Madalas na hindi itinuturing ang mga dwarf ng maayos, at kung ang isang dwarf ay magtatangkang umatake sa isang salamangkero ay agad na mapapahamak ang kanyang kalagayan.
Tumaas ang tensyon habang nagagalit ang matandang lalaki, at dinalhan ni Rusty ng pagkain si Julius. Inamak ni Julius at ng kanyang mga kaibigan ang pagkain, iniisip na tanging ang mga barbarian lamang ang kumakain ito. Tinawag ni Julius ang mga dwarf na maruming hayop at sinabihan silang umalis sa kanyang bansa. Habang nagkakatuwaan ang mga magkakaibigan, napansin ni Rusty na naging seryoso si Will. Inakala ni Julius at ng kanyang mga kaibigan na naroon si Will upang tulungan sila, ngunit inihayag ni Will na bawiin nila ang lahat ng kanilang sinabi. Nagalit si Julius, ngunit ipinaliwanag ni Will na ang pagkaing iyon ay may malalim na kahulugan. Sinabi niya na hindi ito dapat hamakin, kaya naman napatingin sa kanya ang lahat at nagulat. Bastos namang sagot ni Julius na wala sa kanila ang marunong gumamit ng magic, at kung may isang pagkain na hindi masarap ay sasabihin niya itong hindi masarap. Sinipa ni Julius ang pagkain habang tumilapon ito kay Will, at binalaan siya ng mga kaibigan ni Julius na huwag nang sumubok na lumaban. Gayunpaman, napabagsak ni Will ang dalawang kaibigan ni Julius at nawalan sila ng malay. Sinabi ni Will na mas walang kabuluhan ang kalupitan ni Julius kaysa sa mga dwarf. Galit na galit si Julius at sinabing matagal na siyang hindi nakaranas ng ganitong kahihiyan. Nagpakita ito ng matinding galit, at nagsimulang magyelo ang buong silid. Pinalaan niya si Will na maling tao ang kanyang hinamon, at nakaiwas si Will sa mapanganib na atake ni Julius. Lalong naging matindi ang laban hanggang sa nahuli ni Julius si Will sa pader. Ginamit ni Julius ang kanyang wand upang hamakin si Will sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya gamit ang yelong bulaklak, ngunit nagulat siya nang makitang nananatiling matatag si Will. Napagtanto ni Julius na hindi magiging sapat kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan kay Will dahil walang makakakita nito. Kaya naman, hinamon niya si Will na sumali sa Grand Magic Festival upang talunin siya sa harap ng lahat. Binasak ni Will ang mga yelo ni Julius, at buong tapang na sumagot na sasali siya sa paligsahan. Sinubukan siyang pigilan ng matandang lalaki, ngunit napagtanto ni Rusty na huli na ang lahat dahil labis nang nagalit si Will. Muling ipinahayag ni Julius na matatalo niya si Will at sisiguraduhin niyang hindi na ito makakabalik sa akademya. Hindi na matiis ni Will ang pagmamataas ni Julius, kaya sinabi niya na kapag natalo niya ito ay kailangan niyang humingi ng tawad sa kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, nagbigay ng maikling talumpati ang punong guro at opisyal ng sinimulan ng Grand Magic Festival. Inatasan ang mga scout na maging matalas, upang makahanap ng mga mahuhusay na mag-aaral mula sa mga kalahok. Pinanood ng mga tao ang isang laban kung saan ang mga kalahok ay nakasakay sa mga dragon. Namangha ang mga tao sa matinding karera, ngunit halatang si Lihana ang mananalo. Tulad ng kanilang inaasahan, siya ang nangunguna sa buong akademya. Habang minamasdan ng punong guro ang mga tao, natutuwa siyang makita ang mga scout na nagbabantay. Napansin naman ni Iris na laging may tensyon sa tuwing may mga salamangkero mula sa labas ng tore ang sumasali. Ngayon, hindi lang ang mga kalahok ang naglalaban-laban, kundi pati na rin ang mga scout sa paghahanap ng pinakamahusay na mag-aaral ng akademya. Tulad ng kanilang inaasahan, muling nanalo si Lihana sa Sky Race, at ito na ang pangalawang beses na nanalo siya ng sunod-sunod. Pagkatapos, nagpaalam si Iris at sinabing kailangan niyang umalis dahil may dapat pa siyang tapusin na trabaho. Makikita na naghahanda si Sion sa kanyang laban, at iniisip na hindi niya maaaring hayaan ang isang babaeng humingi ng kanyang tulong. Sa isang pagbabalik-tanaw, makikita si Colette na humihingi ng tulong sa kanya kahit ayaw niya ito. Hiniling ni Colette kay Sion na sumali sa kanyang koponan, at pumayag naman si Sion. Nagmamadali si Sion habang iniisip na sa wakas ay napagtanto na ni Colette na siya ang mas mahusay na kasama kumpara kay Will. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang kasama si Will sa kanilang koponan. Upang makasali sa paligsahan ng Corona sa festival, kailangang may kabuuang 21,000 puntos ang bawat koponan. Kaya't para makasali si Will, wala silang ibang plano kundi isama si Sion. Tumanggi si Sion na tumulong sa isang tao na walang talento, at iniisip kung bakit gustong sumali ni Will sa isang laban na nasa ibang antas. Biglang nakaramdam si Sion ng pangamba nang pumasok si Julius sa kanilang silid. May nakakatakot na tingin si Will, at napagtanto ni Sion na hindi ito nakatuon sa kanya. Ipinahayag naman ni Colette kay Sion na may nangyari sa pagitan nina Will at Julius. Lumahok si Julius sa paligsahan ng Corona, kaya't napagpasyahan ni Will na harapin siya anuman ang mangyari. Naiinis si Sion dahil maliban sa pagmamaliit sa kanya ni Will sa loob ng piitan, tila hindi na rin siya pinapansin nito ngayon.
Makikita sa labas na patuloy ang kasiyahan sa festival, kung saan ang dalawang tagapagbalita ay isang lalaking nagngangalang Mike at ang nakakatakot na propesor na si Edward. Nagreklamo si Mike tungkol sa pagtatrabaho kasama si Edward, ngunit binawi niya ito matapos ipakita ni Edward ang kanyang nakakatakot na sarili. Inanunsyo na ang paligsahan ng Corona ang susunod na laban, at inayos ng mga salamangkero ang kanilang stadium. Sinambit nila ang isang mahiwagang magic na lumikha ng mga bilog sa buong paligid, at ang pinagsama nilang kapangyarihan ang nagbago sa buong tanawin ng stadium. Hindi tulad ng ibang mga laban, ang paligsahan ng Corona ay isang labanan sa bawat koponan na binubuo ng 3 tao bawat grupo. Nagsisimula ang mga koponan sa labas at kailangang makarating sa gitnang bahagi ng stadium. Sa gitna ng stadium ay may isang korona, at ang unang koponang makakakuha nito ang siyang mananalo. Bukod sa mga likas na balakid mula sa kalikasan, kailangang iwasan ng mga kalahok ang maraming bitag na inihanda ng mga propesor ng akademya. Pinapayagan ang pagdaan sa pinakamalapit na direksyon, at gayon din ang pagharang sa ibang koponan. Sa lahat ng kanilang palaro, ang paligsahan ng Corona ang pinakamadugo at pinakamahirap na labanan. Si Edward ay nagbigay ng isang komentaryo, ngunit pinangunahan siya ni Mike at sinabing magiging isang mahusay na pagsubok ito para sa kanilang mga mag-aaral. Narinig ni Mike na mas kinakampihan ng mga nagsusugal ang mga koponan ni Wignall at Julius bilang mga mananalo. Samantala, ang koponan ni Will ang may pinakamaliit na tsansang manalo dahil naniniwala ang iba na siya ay walang talento. Nagsimula nang pumasok ang mga koponan, at nagulat si Wertner nang makita niyang kasali si Will. Sinubukan niyang kausapin si Will, ngunit humingi ito ng paumanhin, at ipinaliwanag na mahalaga sa kanya ang laban na ito at nais niyang manalo. Nakahanda na ang lahat ng koponan at nagsimula na ang paligsahan ng Corona. Mabilis na natagpuan ng koponan ni Julius ang mga bitag at isang pangkat ng mga golem. Isa itong malaking hamon para sa kanilang koponan, at nag-aalala ang mga manunood kung makakaligtas sila. Sa puntong iyon, lahat ay nagulat nang biglang tumakbo si Will patungo sa mga golem. Pinagtatawanan siya ng mga manunood dahil sa nakaraang pagsusulit, halos hindi niya napinsala ang isa sa mga ito. Iniisip nila na para siyang tumatakbo patungo sa kanyang sariling kamatayan. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay nakahanda ang koponan ni Will. Agad niyang inutusan si Colette na gawin ang kanilang napagplanuhan. Ginamit ni Colette ang kanyang magic upang balutin ng bato ang braso ni Will at sa isang iglap ay winasak ni Will ang isa sa mga golem. Isang malakas na pagsabog ang kumalat sa buong arena, dahilan kung bakit nagulat ang lahat. Hindi makapaniwala si Sion habang walang humpay na inaatake ni Will ang mga golem. Samantala, ipinahayag ni Mike na ang kauna-unahang nakalagpas sa hanay ng mga golem ay ang tinatawag nilang walang talento na si Will. Hindi matanggap ni Sion na isang tulad ni Will ang nagligtas sa kanya sa piitan, kaya ginawa niya ang lahat upang maging mas malakas. Ngunit ngayon ay muli siyang nalamangan ni Will, na nagdulot ng pag-usbong ng kanyang galit. Nasa unahan na ang koponan ni Will, ngunit nangangahulugan din ito na sila ang unang makakalaban sa susunod na patibong. Gamit ang kanyang matinding lakas, hinarang ni Will ang mga batong bumabagsak mula sa itaas. Samantala, inilabas ni Colette ang kanyang magic upang lumikha ng maraming espada. Ginamit ni Will ang mga espadang ito upang sirain ang lahat ng patibong sa kanilang paligid. Isa na lang ang natitirang patibong, ngunit mabilis din itong winasak ni Will. Ipinahayag ni Mike na matagumpay nilang nalampasan ang pangalawang pagsubok, at hindi niya maiwasan na humanga sa koponan ni Will. Gayunpaman, ayaw pa ring maniwala ng mga tao na si Will ang may gawa ng mga matinding atake, sa halip ay iniisip nila na ito ay dahil sa magic ni Colette. Napanood ng mga scout ang totoong nangyari dahil nakita nila ang pambihirang kakayahan ni Will sa pagtukoy at pag-iwas sa mga patibong. Ipinaliwanag ni Edward na ang mga kakayahan ni Will ay tulad ng isang taong palaging nasa piitan. Umanga si Edward sa kanya dahil sa kanyang kaalaman at karanasan, habang pinuri din ang kanyang bilis at reaksyon. Bagaman nalilito pa rin ang karamihan, masiglang isinisigaw ni Iris ang kanyang suporta kay Will. Samantala, makikita ang isang grupo na ayaw magpatalo sa koponan ni Will, ngunit sa kasamaang palad, sila ay nahulog sa isang patibong ng mga halaman. Patuloy na nagpapakahirap ang ibang mga koponan, ngunit sadyang mahirap ang mga patibong. Dahil sa kanilang malaking kalamangan, naisip ni Mike kung ang tinatawag nilang walang talento na si Will ang unang makakarating sa stadium. Pagkatapos, makikita si Julius na nasa malapit lamang, napansin niya ang kaguluhan at nagtataka kung ano ang nangyayari.
Naubos na niyang wasakin ang mga patibong, at sinabi sa kanya ng kanyang koponan na si Will ang nangunguna sa paligsahan. Natakot sila na si Will ang mananalo, ngunit nananatili lang natahimik si Julius at sinabing siya ang bahala. Makalipas ang ilang oras, inanunsyo na nakarating na ang koponan ni Will sa huling bahagi ng paligsahan. Agad siyang sinalubong ng mga patibong na konektado sa magic, ngunit mabilis niyang ginamit ang kanyang espada upang umatake. Pagkatapos, nagbanggaan ang mga ito at tuluyang winasak ang isa't isa. Muling namangha si Mike sa kung paano hindi man lang nahirapan si Will. Samantala, si Edward na naglagay ng mga patibong sa lugar na iyon, ay hindi makapaniwala na mabilis itong nalampasan ni Will. Patuloy na tumatakbo si Will, ngunit batid niyang habang papalapit sila sa stadium, mas malaki ang posibilidad na makatagpo nila ang ibang koponan. Dahil nangunguna ang koponan ni Will, nagpasya siyang maghintay kay Julius at maghanda ng isang pag-atake. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang dumaan sa gilid ni Will ang isang matalas na yelo at muntik na siyang mapatay. Nagulat si Colette nang makita na nauna si Julius sa kanila, at naisip ni Will kung nagtatago ba ang koponan ni Julius sa kung saan. Bigla na lang umatake si Julius gamit ang kanyang mga yelo, kaya sinabi ni Will sa kanyang sarili na dapat siyang magtuon ng pansin. Handa na sanang umatake si Will, ngunit lahat ay nagulat nang biglang burahin ni Sion ang lahat ng yelo gamit ang kanyang apoy. Sinimulan ni Sion ang isang incantation, at agad na naramdaman ni Colette kung gaano ito kalakas kaya nakiusap siya kay Will na lumayo. Ngunit huli na ang lahat dahil tinapos na ni Sion ang kanyang paghahanda sa pag-atake, kaya kinailangan ni Colette na tulungan si Will. Nagdulot ito ng matinding pinsala, at ramdam ang pagsabog mula sa stadium. Walang ideya si Will sa nangyayari, at natakot siya sa tindi ng pinsalang idinulot ng pag-atake. Sinabihan ni Sion si Julius na umalis dahil magiging balakid lang ito, at napagtanto ni Colette na parehong inatake ni Sion sina Julius at Will. Ipinaliwanag ni Sion na pinigilan niya ang kanyang sarili, ngunit oras na para makuha niya ang nararapat sa kanya. Hinamon niya si Will na lumaban, ngunit hindi makapaniwala si Will. Gusto niyang malaman kung bakit galit na galit si Sion, ngunit ang tanging sagot ni Sion ay hindi kailangan ni Will ng dahilan para matalo sa laban. Sinubukan ni Colette na pigilan si Sion, ngunit inatake siya ni Julius gamit ang pader na yelo. Nababahala si Will nang umatake si Julius, ngunit kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban kay Sion. Sa lakas ng pag-atake ni Sion, tumilapon ang espada ni Will. Sinubukan niyang sabihin kay Sion na hindi sila dapat naglalaban sa ganitong sitwasyon, ngunit hindi siya pinakinggan ni Sion at sinabing kunin niya ang kanyang espada. Napagtanto ni Will na wala siyang ibang pagpipilian, kaya kinuha niya ang kanyang espada at naghanda para sa labanan. Dito nagsimula ang pagbabalik tanaw sa nakaraan mula sa paniniwala ni Sion. Simula pa lamang noon ay nagagalit na si Sion tuwing nakikita niya si Will, dahil para sa kanya ay isa itong walang silbi at walang talento. Hindi niya matanggap na parati niya itong nakakasama, kaya naisip niya na kailangan niyang gumawa ng paraan upang hindi na niya ito makita. Isang araw, tinanggal ni Sion ang isang sulat na nakadikit sa likod ni Will at sinabihan niya itong maging kanyang alalay. Nagalit si Sion nang siya ay hindi pinansin ni Will, ngunit agad niyang nakita kung gaano ito naging manhid at walang emosyon. Mariing sinabi ni Will kay Sion na lumayo sa kanya, at mula noon ay labis na siyang kinamuhian ni Sion. Pumalik sa kasalukuyan, pilit na umiiwas si Will habang sunod-sunod siyang inaatake ni Sion. Ipinakita ni Sion ang kanyang husay sa pagkontrol ng apoy nang mahuli niya si Will gamit ito. Gayunpaman, nakawala si Will ngunit patuloy pa rin si Sion sa pag-atake. Pinagtawanan ni Sion si Will, at tinawag itong parang hayop na wala ng ibang iniisip kundi ang mabuhay. Pilit niyang hinihimok si Will na lumaban, ngunit tumanggi ito at inihayag niya na nasa parehong koponan sila. Mas mahalaga kay Will ngayon ang pagtupad sa kanyang pangako sa mga dwarf, kaya wala siyang oras na harapin si Sion. Lalong nagalit si Sion, at naisip ni Will kung wala na ba siyang ibang pagpipilian bukod sa lumaban. Sa kabilang banda, nagulat si Mike at ang mga manunood nang makitang naglalaban ang magkakoponan. Lumapit si Mike kay Edward upang marinig ang kanyang opinyon sa kabila ng mga nangyari. Sinabi ni Edward na ang away sa pagitan ng mga kasamahan ay hindi maaaring magpatuloy, anuman ang kanilang dahilan. Hindi lamang masisira ang kanilang tsansa na manalo sa laban, kundi mag-iiwan din ito ng masamang imahe sa mga scout na nanunood sa kanila. Tinawag ni Edward na nakakahiya ang kanilang ginagawa,
ngunit nagulat si Mike nang makitang masaya si Edward habang sinasabi yun. Nalungkot ang mga scout dahil nakita nila na may malaking potensyal si Zion, ngunit dahil sa kanyang asal sa laban ay napagtanto nilang isa pa rin siyang estudyante. Nag-aalala si Rusty para kay Will, at biglang dumating si Iris sa kanyang tabi upang magpakilala. Sinabi ni Iris na siya ang tao na kayang makisama sa kahit sino, at patuloy siyang nagbibigay ng suporta kay Will. Hindi inakala ni Rusty na mahilig si Iris sa ganitong bagay, kaya ipinaliwanag ni Iris na noong una ay hindi siya interesado kay Will. Ngunit matapos niya itong makilala, pakiramdam niya ay pinagpala si Will. Napansin ni Rusty na maraming tao ang nagmamalasakit kay Will at kabilang na si Colette. Samantala, napagtanto ni Colette na kailangan niyang pigilan ang laban nina Will at Zion. Gayunpaman, hinarang siya ni Julius kaya kinailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Alam niyang matalino si Julius, kaya napagtanto niyang ang pag-atake nito ay isang panggulo lamang, at biglang sumabog ang isang patibong sa ilalim niya. Sa parehong sandali, nagulat ang lahat nang makitang may maraming Julius na lumitaw sa buong labanan. Pinigilan ni Julius ang lahat ng koponan, at humanga si Wignall dahil sa pagpapatupad ni Julius sa kanyang pahayag tungkol sa digmaan. Sinabi ni Julius na wawasakin niya si Wignall gamit ang kanyang lihim na sandata, ngunit nagulat siya nang ibalik ni Wignall ang kanyang bulaklak. Natalo si Julius dahil dito, ngunit isa lamang pala itong clone at namangha si Wignall sa tinatagong kapangyarihan ni Julius. Gayunpaman, hindi na ito nakakagulat dahil may potensyal si Julius na maging isang Magivander. Samantala, hindi makapaniwala si Mike sa mga nangyari, ngunit pinuri pa rin niya si Wignall sa pagpigil kay Julius. Sinuri ng isang scout mula sa Elf faction ang sitwasyon, ngunit itinuring lang niyang pangkaraniwan si Wignall at hindi ito lumampas sa kanyang inaasahan. Dahil sa kanyang pagiging mahiyain, gusto na ng babaeng ito na umuwi bago siya tuluyang mahimatay sa dami ng taong nanunood. Habang nagbubulungan ang mga tao sa arena, iniisip nila na si Julius at Wignall ang maglalaban para sa kampyonato. Malapit na sanang manalo ang koponan ni Will, ngunit sinira nila ang kanilang pagkakataon dahil sa kanilang alitan. Nauunawaan ng mga kaibigan ni Zion na mayroon siyang galit kay Will, ngunit hindi karaniwan sa kanya ang sadyang magpatalo dahil lamang dito. Masyado nang lumalampas si Zion sa limitasyon sa pagtatangkang palayasin si Will sa akademya, ngunit isa sa kanyang mga kaibigan ang naniniwalang may mabigat siyang dahilan. Sa isang pagbabalik-tanaw, makikita si Will na walang tigil na inaapi. Nagtataka siya kung bakit natutuwa ang lahat sa pagpapahirap sa kanya. Hinahamak siya ng kanyang mga kaklase, ngunit alam niyang siya ang pinakamalaking kabiguan sa lahat. Alam ni Will na masyado nang makasarili kung hihilingin niyang tanggapin siya ng mga tao, kaya ang tanging nais niya noon ay hayaan na lang siyang mapag-isa. Ito ang nasa kanyang isipan nang tumanggi siya sa alok ni Zion na protektahan. Sa patuloy na pagpapahirap sa kanya ng lahat, napagdesisyonan ni Will na kailangan niyang ituon ang kanyang pansin sa pagpunta kay Elf Arya. Pagkatapos, muli siyang inatake ni Zion at sinimulan nito ang pagbigkas ng isa pang incantation. Tinawag ni Zion ang isang ibon na gawa sa apoy, kaya iniisip ni Will kung ito ay isang guardian. Ang guardian ay biglang umatake kay Will, pero nagawa niyang umiwas habang hinati ang isa sa mga pakpak nito. Pagkatapos, ginamit niya ang pagkakataon para sugurin si Zion, ngunit may mabilis na kakayahan sa pag-regenerate ang ibon kaya kailangang sirain ni Will ang core. Karaniwang ginagamit ang mga guardian para sa depensa habang nagsasagawa ng spell ang kanilang gumagamit, pero ang ibon na ito ay umaatake mula sa lahat ng direksyon. Lalong tumatagal ang kanilang laban, at kapwa nang hihina na ang dalawang mandirigma. Nagulat ng husto si Edward nang makita niyang nalampasan na ni Zion ang antas ng isang mag-aaral. Hindi lang dahil kayang gumamit ni Zion ng isang mataas na antas ng magic, kundi pati na rin ang kanyang kakayahan na tumawag ng isang guardian. Napakahusay ng kanyang kakayahan sa pamamahala sa kanyang kapangyarihan, kaya napansin siya ng mga scout ng Fire Faction. Ayon sa kanilang ulat, malaki ang potensyal ni Zion, ngunit nahuhuli pa rin siya kina Lihana at sa iba pang malalakas na mag-aaral. Dahil palagi siyang hindi pinapansin, napagtanto nila na may malalim na sama ng loob si Zion, isang patunay na hindi kailanman mahuhulaan kung sino ang may natatagong potensyal. Iniutos ng pinuno ng mga scout na sabihin ito sa kanilang leader, dahil napansin nilang napakaraming magagaling na mag-aaral sa festival. Makikita na si Will ay labis na napapagod, pero inamin niyang lumakas ng husto si Zion.
Gayunpaman, nagagalit pa rin si Sion at sinabing mas pinagbuti ni Will noong tinalo niya ang Evil Sentinel. Sinubukan na ipaliwanag ni Will na wala silang dahilan para maglaban, ngunit lalo lang nagalit si Sion. Inihayag niya kay Will ang lahat ng pangmamaliit at kahihiyan na kanyang naranasan, at tinanong kung bakit hindi nagagalit si Will sa kanya. Inamin ni Will na may sama ng loob siya kay Sion, pero sa ngayon ang talunin si Julius ang mas mahalaga para sa kanya. Hindi siya pinakinggan ni Sion, at ipinahayag ang katotohanan na hindi kailanman sumuko si Will kahit isa lamang siyang walang talento. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang ipahayag ni Sion na palagi na lang tumitingin si Will sa iba at hindi kailanman sa kanya. Galit na sumisigaw si Sion, kaya sinabi niyang papatayin niya si Will kung patuloy siya nitong hindi papansinin. Nagulat si Will sa mga sinabi ni Sion, at doon niya napagtanto na akala niya na makasarili ang humiling na tanggapin ng ibang tao. Handa si Sion na kilalanin si Will, kaya nagpasya siya na kailangan niyang tugunan ang hamon ni Sion ng buong lakas. Nang makita ni Sion na naging seryoso si Will, agad siyang nagsimula ng panibagong magic. Nakatuon si Will sa laban habang naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake laban kay Sion. Ngunit nagulat si Will nang makita niyang ginamit ni Sion ang malawakang pag-atake habang papunta sa kanya ang Guardian. Napakadelikado ng pinagsamang atake, ngunit nakita na ni Will ang magiging direksyon ng mga ito. Mabilis na nakaiwas si Will, at labis na nagulat si Sion nang matalo ang kanyang ibon sa isang atake. Malapit na silang umabot sa huling hangganan ng kanilang laban, at pareho silang naghahanda sa kanilang pinakamalakas na atake, ngunit biglang dumating si Colette upang pigilan sila. Si Colette ay makikita na halos walang damit, kaya ipinaliwanag niya na tinalo niya si Julius at bigla na lang itong nawala. Si Sion ay nagulat nang makita kung gaano kadugyot ang kanyang damit, at sinabi niya kay Colette na siya ay anak ng isang maharlikang pamilya. Gayunpaman, sinisisi sila ni Colette sa kanilang pagtatalo at sinabihan si Will na may dapat pa siyang ayusin. Ipinahayag niya na siya na ang bahala upang makapunta si Will kay Julius. Galit na sinabi ni Sion na ayaw niyang may humadlang sa kanya, ngunit nagalit si Colette dahil sinira niya ang pagkakataon ni Will. Pinagaan ni Will ang loob ni Colette sa pamamagitan ng isang papuri, at sinabi kay Sion na maaari nilang ituloy ang kanilang laban sa ibang pagkakataon. Hindi ito nagustuhan ni Sion, at iginiit niyang ipagpatuloy ang kanilang laban. Samantala, inanunsyo ni Mike na malapit nang makarating sa stadium ang mga nangungunang koponan. Nag-aabang ang lahat ng mga manunood, at nakita nila si Julius at ang kanyang koponan na pumasok sa tarangkahan. Pagpasok nila ay nagdiwang ang lahat, at sinabi ni Mike na wala nang ibang maaaring umadlang sa kanila. Ngunit biglang tumalon si Will sa kanilang itaas at bumagsak ng malakas sa likod ni Julius. Sinabi niya na naroon siya upang harapin si Julius, na nag-aantay sa kanyang pagdating. Sa tore ng mga salamangkero, natutuwa si Elf Arya sa tahimik na panahon, ngunit madalas siyang nakikitang natutulog lamang. Palagi siyang tumitingin sa ibaba, kaya't nag-aalala ang kanyang katulong na hindi niya sineseryoso ang kanyang tungkulin bilang Magavander. Ipinahayag niya kay Elf Arya ang mga napiling kandidato, at ipinakilala ang pinakamahusay sa kanila na si Julius, ang naging sentro ng atensyon sa buong paligsahan. Iniisip ng kanyang katulong na si Julius ay maaaring maging tagapagmana ni Elf Arya. Matapos niya itong basahin, sumang-ayon si Elf Arya na maaaring maging kahalili niya si Julius kung mananatili ang lahat sa kasalukuyang kalagayan. Bumalik sa paligsahan, umabot na sa hangganan ang kanilang laban, at isang korona ang kailangang makuha upang manalo. Masaya si Julius na nakarating si Will sa dulo, dahil hindi siya magiging kontento kung mananalo siya nang hindi ito pinagtatawanan. Sinabi ni Will kay Julius na huwag mag-alala, dahil hindi siya magpapatalo hanggat hindi pa humihingi ng tawad si Julius sa mga dwarf. Tinawag naman siya ni Julius na isang hamak na daga na maaari niyang paglaruan, bago niya balutin ng malamig na ulap ang buong arena. Iniisip ni Will na ito ay pagsasamantala ni Julius bilang paraan ng kanyang pag-atake, ngunit agad niyang napagtanto na napalibutan na siya ni Julius at ng kanyang mga koponan. Nagsimula silang umatake, kaya nagpasya si Will na patuloy na gumalaw upang hindi matamaan. Gusto niyang malaman ang kanilang mga kinaroroonan gamit ang kanilang mga pag-atake, kaya hinintay niyang umatake silang lahat. Matapos matukoy ni Will ang kinaroroonan nilang tatlo ay agad niyang sinugod ang isa sa kanila. Ngunit laking gulat niya nang biglang lumitaw ang ika-4 at biglang umatake. Tinukso siya ni Julius sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na mabagal kumilos, kaya't labis na nagulat si Will nang malamang si Julius ay hindi man lang gumalaw.
Pagkatapos, nagulat ang mga manunood nang biglang lumitaw ang maraming clone ni Julius. Sinabi ni Julius na ang kanyang mga clone ay may kakayahan na sumabog. Upang patunayan ito, pinasabog niya ang isa sa kanyang clone, na nagresulta sa pagkakakulong ni Will sa mga yelo. Makikita ang takot sa mukha ni Edward dahil gumagamit si Julius ng isang tiyak at mapanganib na uri ng magic. Maging si Werner ay nagulat nang makita niyang ginagamit ni Julius ang isang sining na natuklasan ng kanilang henyo at walang kapantay na si Elf Arya. Si Elf Arya ang lumikha ng 12 mahiwagang magic, at sa hindi malamang dahilan ay natutunan ni Julius kung paano gamitin ang isa sa mga ito. Ang nasabing kapangyarihan ay lumilikha ng mga clone ng gumagamit, at dahil dito ay nais malaman ni Werner kung paano nagawang gamitin ni Julius ang magic ni Elf Arya. Sa halip na magpaliwanag, tumawa si Julius na parang isang baliw at inihayag na ang kanyang talento ang nagpapahintulot sa kanya na gawin ito. Natutunan niya ang ganitong sining sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Inihayag ni Julius na hindi kahanga-hanga si Elf Arya at idineklara niyang malapit na niyang ihayag ang kanyang tunay na kapangyarihan sa lahat. Nagalit si Will nang marinig niyang nilalait ang kanyang hinahangaang kaibigan, kaya't sinira niya ang yelo ni Julius at sumugod sa kanya. Gayunpaman, nahihirapan si Will dahil ang mga clone ni Julius ay kumikilos ayon sa kanyang kagustuhan at may kakayahan ding gumamit ng magic. Laking gulat ni Will nang bigla silang tumigil sa pag-atake at bumuo ng isang kulungan sa kanyang paligid. Sinubukan niyang makawala ngunit hindi niya ito nagawa. Mapanuyang tinanong siya ni Julius habang nagpapatawag ng isang napakalaking bola ng yelo. Ipinahayag niya na ito na ang katapusan at agad niyang ibinagsak ang malaking yelo kay Will. Nagulat ang lahat ng mga manunood sa tindi ng kapangyarihan ni Julius, at napansin ni Edward na nanalo siya nang hindi man lang gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Para sa isang salamangkero, ito ang perpektong paraan ng pakikipaglaban, kaya't hindi na nakakapagtaka kung bakit si Julius ay nagkaroon ng maraming puntos. Ginamit ni Julius ang pagkakataong ito upang kausapin ang mga scout ng mga mag-aaral. Iginiit niya na imposibleng matalo matapos matutunan ang isa sa mga lihim na sining ni Elf Arya. Inihayag niya na siya ang karapat-dapat na maging tagapagmana ni Elf Arya, at napuno ng sigawan ang buong stadium. Ngunit alam ni Iris na palabas lang ni Julius ang lahat ng ito upang makuha ang atensyon ng lahat. Ginamit niya si Will na may bilis at husay na parang isang halimaw, upang ipakita ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, nauunawaan ni Iris na ang kanilang laban ay hindi pa nagtatapos. Sumang-ayon si Rusty at sinabing malaking kahihiyan ang mararanasan ni Julius kung matatalo siya matapos ang labis na pagmamataas. Pagkatapos, nagulat ang lahat nang biglang dinurog ni Will ang higanteng yelo ni Julius. Nagpasalamat si Will kay Julius dahil pinalamig siya nito, sapagkat madaling umiinit ang kanyang ulo kapag si Elf Arya ang pinag-uusapan. Umatake si Julius at determinado siyang pahiyain si Will, ngunit ngayon ay madali na itong naiwasan ni Will. Habang pinatumba niya ang mga kaibigan ni Julius, ipinaliwanag ni Will na hindi pa lubusang nahasa ni Julius ang sining ni Elf Arya. Namangha ang mga manunood, at napagtanto ni Edward na ginagamit lang ni Will ang kanyang paraan, upang makakuha ng kalamangan tulad ng ginawa niya sa kanilang laban. Naguluhan ng karamihan nang biglang magsimulang bumagsak ang mga clone ni Julius. Inilahad ni Will na nagawa lang kontrolin ni Julius ang mga ito sa tulong ng kanyang mga kasama, at nangangahulugan na pansamantala lamang ang kanyang kakayahan na gumamit ng magic ni Elf Arya. Sinabi ni Will na wala siyang karapatan na maging tagapagmana ni Elf Arya, dahilan upang magalit si Julius. Samantala, bumalik kay Elf Arya matapos siyang sumang-ayon sa kanyang katulong na si Julius ang magiging kanyang kahalili. Ngunit ipinahayag ni Elf Arya na hindi naman talaga tagapagmana ang hinahangad niya, at sa halip ang tanging nais niya ay isang mandirigmang espada sa kanyang tabi. Ipinaliwanag ni Will na bagaman kumikilos ng mag-isa ang isang guardian, ang mga clone ni Julius ay kailangan niyang kontrolin. Dahil dito ay kinailangan niyang umasa sa kanyang mga kasama, patunay na siya ay nagkukunwari lamang. Nagalit si Julius at tinawag na walang talento si Will habang inaatake, ngunit madali itong napigilan ni Will. Determinado siyang patunayan na mali si Will, kaya muling ginamit ni Julius ang magic ni Elf Arya. Mabilis na naiwasan ni Will ang bawat atake ng mga clone, habang iniisip naman ni Julius kung gaano siya kagaling na kontrolin ang mga clone ng magkasabay. Gayunpaman, dahil wala ang kanyang mga kasama na maaring tumulong, kinailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Sa kabila ng mga nangyari, tiwala pa rin si Julius sa kanyang tagumpay,
dahil imposibleng malaman ni Will kung alin sa mga clone ang tunay na Julius. Ngunit agad na gumuho ang kanyang kumpiyansa nang madali siyang natuntun ni Will, winasak ang kanyang pader ng yelo at naglunsad ng isang matinding atake. Nagulat at sumigaw si Julius, nagtatanong kung paano siya nahanap ni Will. Mahinahon lang itong ipinaliwanag ni Will, na madali niyang natukoy ang tunay na Julius dahil sa temperatura ng mga clone. Kung hindi tama ang paggamit, lumalabas ang malamig na hangin, at maging ang yelo ay unti-unting nabubuo sa kanilang mga paa. Nang mawala ang kanyang huling clone, napuno ng pagkabigo si Julius. Dahil sa desperasyon, tinanong niya kung bakit mas nauunawaan ni Will ang magic ni Elf Arya kaysa sa kanya. Sumagot si Will at sinabing dahil ay magkasama silang lumaki ni Elf Arya. Pareho silang lumaki sa iisang ampunan, kaya alam na alam niya ang magic nito. Hinangaan niya at pinag-aralan, kaya't ito ang naging dahilan na naging kabisado niya ang lakas at kakulangan ng magic ni Elf Arya. Lalong nagalit si Julius, at tinawag ulit si Will na walang talento bago muling umatake, ngunit sa puntong ito ay hawak na ni Will ang kanilang laban. Binigyan pa niya ng papuri si Julius, dahil sa lahat ng kanyang nakalaban, si Julius lang ang matagumpay na nakagawa sa magic ni Elf Arya. Ngunit malinaw niyang ipinahayag na hindi naabot ni Julius ang kanyang antas, dahil ang magic na nahihirapan si Julius ay nagawa na ni Elf Arya noong 2 taong gulang pa lang siya. Pagkatapos, biglang bumalik sa alaala ni Julius ang tuwa ng una niyang matutunan ang kaparehong magic. Ngunit dumating ang mapait na katotohanan, ang pinakamataas niyang narating ay kapantay lang ng kay Elf Arya noong siya'y bata pa lang. Tuluyan siyang nawala sa kanyang katinuan habang tumatawa na parang isang baliw, at sa gitna ng kanyang galit ay nilikha niya ang 8 clone ng sabay-sabay. Nagulat ang mga manunood habang ipinahayag ni Julius na hindi siya dapat maliitin. Wala na siyang balak kontrolin ang mga clone, gagamitin na lang niya ang dami ng mga ito para salakayin si Will ng mga atake. Sigurado siya na ang mananalo, ngunit agad siyang nagalit nang marinig niyang walang pakialam si Will dahil noon pa lang ay nakipaglaban na ito sa 10 mga Elf Arya. Sa kanyang matinding galit, nagpaulan si Julius ng mga atake, ngunit mahinahon lang si Will habang sinisira ang mga clone. Sinubukan ni Julius na lumayo, ngunit hindi na maganda ang kanyang sitwasyon dahil sa bilis ng galaw ni Will habang papalapit sa kanya. Tinapon ni Will ang kanyang espada upang wasakin ang huling clone bago ibinigay kay Julius ang isang napakalakas na suntok. Nagwala sa tuwa ang mga manunood, habang ipinahayag ni Mike na ang tinatawag nilang walang talento ay nagawang talunin ng isang elite na may mahigit 10,000 puntos. Nagdiwang ang mga kaibigan ni Will at mabilis na lumapit sa kanya si Colette. Wala nang sino man ang maaaring humadlang sa kanyang landas, at ang natitira na lang ay kunin ang korona. Sa huling sandali ng laban, nagulat si Will nang makitang si Wignall ang unang nakakuha ng korona. Ipinaliwanag ni Wignall na sinadya niyang hintayin habang naglalaban sina Will at Julius bago niya ito kinuha. Isa na naman itong di inaasahang pangyayari sa magulong laban, ngunit sa huli ay si Wignall ang idineklarang panalo sa paligsahan. Samantala, makikita sa tore na ipinaalam ng katulong kay Elf Arya na tapos na ang laban. Gayunpaman, labis na naguluhan si Elf Arya at nagtanong kung mayroong magic na kayang baguhin ang nakaraan. Nang sabihin sa kanya na wala, nagtanong naman siya kung mayroong spell na maaaring magtanggal ng alaala. Naguguluhan ang katulong sa mga katanungan ni Elf Arya at lalo siyang nagulat nang makita ang itsura nito na tila hindi ito mapakali. Napagtanto ni Elf Arya na hindi niya nagawang pakinggan ang mga sinabi ni Will tungkol sa kanilang nakaraan. Inamin niyang binubugbog niya noon si Will hindi dahil sa kanyang galit, kundi dahil gusto niya itong manatili sa kanyang tabi. Pumalik sa kanilang arena, hindi pa rin makapaniwala si Sion sa nangyari. Galit na galit siya at lalo na sa katotohanang nagawang talunin ni Will si Julius. Biglang lumapit si Colette upang tingnan si Will sa kanyang kalagayan, habang si Sion naman ay nangakong siya mismo ang magpapabagsak kay Will sa susunod nilang paghaharap. Si Will ay humingi ng paumanhin kay Colette dahil nabigo siyang makuha ang korona, ngunit sinabi nito na hindi iyon mahalaga, sapagkat ang mas mahalaga ay natupad ni Will ang kanyang pangako sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng mga nangyari, masayang ipinagdiwang ng lahat ang tagumpay ni Will laban kay Julius. Nagpasalamat ang mga dwarf sa kanya dahil ipinaglaban niya ang kanilang karangalan. Lumapit din si Wertner at pinasalamatan ang mga dwarf sa pag-aalaga nila kay Will. Pagaman mapagkumbabang sinabi ng mga dwarf na maliit lang ang kanilang naitulong, hiniling pa rin ni Wertner na patuloy nilang bantayan si Will. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Colette ang kanyang panghihinayang dahil hindi nakuha si Will sa tore,
dahil nagkaroon ng alitan ang kanilang koponan at sa huli ay hindi naman sila ang nanalo. Sinisisi ni Colette si Sion, at ipinaliwanag naman ni Will na tinanggihan ni Sion ang imbitasyon sa kanilang selebrasyon. Nilapitan sila ng isang matandang lalaki, at sinabing hindi na kailangang mag-alala ni Will. Hindi man siya nakuha sa tore, naipanalo naman niya ang laban para sa karangalan ng mga dwarf. Higit sa lahat ay nakuha nila ang paghingi ng tawad na nais nilang makuha. Pagkatapos, makikita si Julius na nagtatrabaho sa tavern bilang parusa sa kanyang mga ginawa. Habang ginagawa niya ang kanyang trabaho, lihim na nagrereklamo si Julius. Alam niyang wala na siyang pagkakataon na makuha sa tore, at sinisisi niya si Will sa lahat ng nangyari. Gayunpaman, ibinuhos na lamang niya ang kanyang galit sa masigasig na pagtatrabaho. Napansin ni Colette na may iniisip si Wertner, tinanong niya ito at sinabi ni Wertner na maaari nang magbago ang buhay ni Will mula ngayon. Ipinakita na niya ang kanyang totoong lakas, kaya nag-aalala si Wertner kung paano niya haharapin ang mga pagbabagong ito sa pagbabalik nila sa akademya. Iniisip ni Colette na mas rerespetuhin na siya ng ibang mga mag-aaral, ngunit binalaan siya ni Wertner na maaaring hindi iyon ang mangyari. Pagdating nila sa kanilang akademya, sinalubong si Will ng maraming mag-aaral. Marami ang lumapit sa kanya, at nag-alok na sumama siya sa kanilang koponan para sa isang linggong pagsasanay sa loob ng isang piitan. Pagaman ayaw nilang aminin, halata namang kinikilala na nila ang lakas ni Will. Bigla namang dumating ang isang grupo, at sinabing hindi nila hahayaang makuha si Will dahil balak din nilang kunin ito sa kanilang koponan. Isa-isa nang dumating ang ibang mga mag-aaral, at hindi nagtagal ay napalibutan na si Will ng mga gustong isama siya sa kanila. Dismayado naman si Colette sa kanilang pagiging mapagkunwari, dahil noong una ay wala silang ginawa kundi apihin at maliitin si Will. Ngunit ngayon, bigla na lang nila siyang gustong makasama, na para bang nakalimutan na nila ang masamang pagtrato nila sa kanya noon. Inakala ni Colette na magagalit si Will, ngunit labis itong nasiyahan dahil sa wakas ay gusto na siyang makasama ng lahat. Hindi napapansin ni Will si Colette, at napagtanto niyang matagal nang hindi nagkakaroon ng ibang kaibigan si Will. May ilan ang nagsasabi sa kanya na inaangkin niya si Will para sa kanyang sarili, at isang babae pa ang nag-alok na maghahati sila sa mga puntos na makukuha sa piitan. Mabilis naman itong pinigilan ni Colette, iginiit na hindi maaaring sumama ni Will dahil may pupuntahan sila. Pagkatapos, nagsimulang mabahala si Colette nang maunawaan niyang masyado siyang nadala at iniisip na hindi ito isang date. Tinutukso siya ng kanyang kaibigan na nagngangalang Rose, ngunit pinayuhan siyang maghanda pa rin kahit na iginiit niyang hindi ito totoong date. Sumang-ayon naman si Colette, at iminungkahi ni Rose na magsuot siya ng magandang damit. Samantala, sinabi ni Will kay Rusty ang tungkol sa plano niya kasama si Colette. Ipinaliwanag niyang hindi nila ito pinagplanuhan, napilitan lang siyang sumama matapos sabihin ni Colette na kailangan nilang bumili ng kagamitan para sa pagsasanay. Masaya si Rusty nang marinig ito, lalo na't silang dalawa lang ang magkasama, kaya't nagbigay siya ng isang nakakatakot na ngiti kay Will. Kinabukasan, maagang naghintay si Colette kay Will at determinado nang gawing isang date ang kanilang pamimili. Nang dumating si Will ay napahanga siya at hindi maiwasang tumingin. Napansin ito ni Will at sinabing pinabilis niya ang tibok ng kanyang damdamin, at biglang nagulat si Colette. Ngunit bago pa makasagot si Colette, biglang lumitaw si Rusty na mukhang kampante. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging huli at ipinakilala ang sarili kay Colette. Ipinaliwanag ni Will na nagpumilit si Rusty na sumama. Hindi makapaniwala si Colette sa mga nangyari, samantalang si Rusty ay nakangiti na tila sinasadya siyang asarin. Simula pa noon ay sinasadya na ni Rusty na pigilan ang bawat pagkakataon ni Colette na makausap ng maayos si Will. Napansin ni Will na nababalisa si Colette, kaya tinanong niya ito at sinabi ni Colette na nakapagtataka ang sobrang pagiging matalik nila ni Rusty. Ngumiti lang si Will at sinabing mabuting tao si Rusty, at binanggit na mabait lang siya sa mga kaibigan niya. Maya-maya ay nagdala si Rusty ng inumin para sa kanilang tatlo, ngunit wala siyang kinuha para sa kanyang sarili, at sa halip ay sinabi niyang makibahagi na lang siya kay Will. Hindi ito hinayaan ni Colette, at sa halip ay inalok niya ang kanyang sariling inumin upang ipakita kay Rusty na hindi siya magpapatalo. Dahil sa tumitinding tensyon, nagdesisyon si Rusty na sabihin kay Will na mauna na itong pumunta sa pandayan para ipaayos ang kanyang espada. Sumang-ayon naman si Colette, at sinabing hindi matutuwa ang mga dwarf kung may mga salamangkero sa kanilang pandayan. Walang alam si Will sa totoong nangyari, kaya't sumunod na lang siya sa mungkahi at umalis.
Matapos umalis ni Will, hinarap ni Colette si Rusty at diretsahang tinanong kung bakit hindi siya humihiwalay kay Will. Hindi rin nagpapatalo si Rusty, at buong tapang na sinabing walang sinuman ang nagmamahal kay Will ng higit pa sa kanya. Dahil dito ay nagkasagutan silang dalawa, at parehong ipinaglalaban kung sino ang mas matalik na kaibigan ni Will. Samantala, habang naglalakad papunta sa pandayan, nagsimulang mag-isip si Will kung talagang hindi ba gusto ng dalawa ang isa't isa. Gayunpaman, bago pa niya masagot ang sariling tanong, biglang lumapit sa kanya si Lihana. Si Lihana ay kilala bilang isang mag-aaral na hinahangaan ng lahat, at isang taong kabaliktaran ni Will sa maraming paraan. Nag-iisip siya kung ano ang gusto ni Lihana, ngunit sa halip na magpaliwanag ay inutusan lang siyang sumunod. Sinundan niya si Lihana hanggang sa isang malaking bahay, kung saan niya nakita ang iba pang mga mahuhusay na mag-aaral. Dahil nagsimula na ang huling termino ng kanilang taon sa akademya, dumating na ang panahon para sa all-student praxis, isang pagsubok na magpapakita kung sino ang pinakamahusay sa kanilang henerasyon. Ibinunyag ni Lihana na nais niyang bumuo ng isang koponan kasama silang 5. Nagkatinginan sina Julius at Sion, halatang hindi maintindihan kung bakit kasama si Will sa kanila. Samantalang si Will ay naalala na ang dalawang ito ang mga taong pinaka-naiinis sa kanya. Nang makita ni Lihana ang takot sa mukha ni Will, inakala nitong tinanggihan ang kanyang mungkahi, at napagtanto ni Will na tila wala itong muwang pagdating sa emosyon ng iba.